Sa tuwing mapapatingin si Chelsea kay Harley, ay may awang humahaplo sa puso ng dalaga para sa lalaki. Sikat, gwapo at macho, every inch a man kung pisikal na anyo ang pagbabasihan. At kung ang nasusulat tungkol sa love life ng binata ang paniniwalaan, lalagpas pa sa San Juanico Bridge ang haba ng listahan ng mga babaeng napaugnay dito. Ngunit batid ni Chelsea, front lang ang lahat ng iyon dahil si Harley ay si Eva na nagtatago sa katawan ni Adan. Samantalang inaakala naman ni Harley na si Chelsea ay isang Adan na nagtatago sa katawan ni Eva. Gusto ni Chelsea na tuluyan si Harley para tuluyang mapagtakpan ng tunay na katauhan na ipangako ni Harley gagawin niyang ganap na babae ang dalaga. Paano kung matuklasan nilang ginugoyo lamang sila ni Darwin? I'm sorry, Mr. Gonzalo. Hindi magkandatuto si Mrs. Reyes sa paghingi ng paumanhin sa kausap sa telepono. Tinignan ng may pagkainis ang babaeng tahimik na nagpupunas ng luha sa mga mata. Alright, I'll try my best. Saglit na nakinig ito sa sinasabi ng kausap sa kabilang niya. I did advertise. It's been running for 2 weeks now. Pero sad to say, walang nagre-respond sa advertisement namin hanggang ngayon. Bibihira na kasi talaga ang male secretaries ngayon. Kung gusto ninyo, I can send you a competent and reliable one. Like Miss Vides, malamig na sabi ni Mr. Gonzalo. Sa kabilang linya, muling tinapunan ni Mrs. Reyes ang masamang tingin si Miss Vides na namumula pa ang mga mata at hindi makatingin sa kanya. Dating personal secretary ni Mrs. Reyes si Miss Vides, isang mahusay at maaasahang sekretarya. Nasa katanghali ang gulang na, kaya ito ang ipinadala ng babae kay Mr. Gonzalo. Sa hindi inaasahang pangyayari, hindi pa nagtatagal si Miss Vides ng 3 araw kay Mr. Gonzalo, ay umiiyak itong nagbalik sa opisina. Sa tuwing tatanungin niya, biglang mapapabulalas ng iyak at namumula. I'm sorry about Miss Vides. Hindi malaman ni Mrs. Reyes kung paano mai-affis ang galit ng lalaki. Mahusay na kliyente si Mr. Gonzalo. Ayaw niyang mawala ang kumpiyansa nito sa kanila. Kapag nangangailangan si Mr. Gonzalo ng temporary staff, sa kanya nagpapahanap. Malaki ang nakokomisyon nila rito. I can recommend someone. No thank you, Mrs. Reyes. Bye. Inis na ibinaba ni Harley Gonzalo ang telepono. Biglang sumakit ang ulo ni Mrs. Reyes nang maibaba ang telepono. Naitukod sa mesa ang 2 siko at mapansahing itinuon ang magkabilang hintuturo sa sentido. Nanatili siya sa ganung ayos ng ilang sandali. Bago nag-angat ng mukha at hinarap ang dating sekretarya, Now Luz, tell me what really happened. Nag-iba ang kulay ng mukha ni Luz. Halos mapilas na ang hawak-hawak na panyo. Ma'am, I'm really sorry. Muling bumukal ang luha sa mga mata. Nakakahiya. I made a fool of myself but I couldn't help it. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Mrs. Reyes. My God, Luz, ilang taon ka na ba? Pero daig mo pa ang 16 years old. Nangako ka. Napayoko si Luz. Ma'am, sinikap ko naman hong pigilin ang nararamdaman ko. Nasa po ni Mrs. Reyes ang ulo ngunit naiintindihan niya si Luz. Hindi niya masisisi kung mainlove ito kay Harley. Halos lahat ng babaeng mapalapit sa lalaki within 50 feet radius ay nai-inlove dito. Why? The man was so charmer. Huminga siya ng malalim. Sige, magbalik ka na sa dating trabaho mo. Ngunit sa halip na matuwa, lalong napaiyak si Luz. Sa paputol-putol na pagsasalita, nagpaalam ito sa amo. Ma'am, kung pwede ho, magpa-file na. Muna ako ng indefinite leave. Uuwi na ho muna ako sa amin. Naawa naman si Mrs. Reyes sa dating sekretarya. Sige, magbalik ka na lang kapag kaya mo nang magtrabaho. Maraming salamat ho, ma'am. Napakamaunawain ninyo. Tumangulang si Mrs. Reyes. Nalulungkot siya sa pagkawala ng isang mahusay na kliyente. Ngunit tanggap na niya iyon dahil wala na siyang magagawa. Darwin, malakas na tawag ni Harley sa driver alalay bodyguard niya. Yes, boss. Mabilis na sumulpot ang tinawag mula sa kung saan. Anong nangyari? May nakita ka na ba? Nakakunot noo ang binata. Umiling si Darwin. Nagtanong-tanong na rin ako, boss, sa ibang employment agency. Pero wala talaga eh. Kung babae na lang kaya, boss, marami dyan. Lalong lumalim ang kunot ng noo ng binata. Ayaw ko nang mamroblema. Alam mo naman ang nangyari dun sa huling kinuha ko. Wala nang ginawa kundi tungangaan ako. Namamalat na ako sa kadidikta. Yun pala wala namang nakuha kahit isa sa mga sinabi ko. Ngayon niya naramdaman ng malaking kawalan ni Edric, ang kanyang assistant secretary. Kasama niyang na-aksidente si Edric, mas grabe ang inabot nito.
Muntik nang mamatay si Edric. Hindi ito ang nasa manibela ng bumangga ang kanilang upan. Siya at walang gaanong pinsala maliban sa baling braso at gasgas sa iba't ibang parte ng katawan. Kasalukuyan pala nagpapagaling si Edric. Bali ang ilang ribs nito. Napangisi si Darlene. Wala kayong magagawa, boss. Irresistible kasi ang kapugian ninyo. Hindi man lang napangiti si Harley sa biro ni Darwin. Damit, kailangang matapos yun as soon as possible. Next month sisimula na ang shooting. Boss, may kilala ako. Babae pero sinisigurong hindi ka mamumroblema sa kanya. Bahagyang tumas ang kilay ng binata. T-Bird? Ngumisi si Darwin bago tumango. Hindi lang basta T-Bird yun, boss. Naisumpa na nun ang mga anak ni Adan. Paano kami magkakatrabaho kung ganito yun sa mga lalaki? Boss, practical yun. Kung ano man ang personal na opinion niya sa mga lalaki, hindi kasama ang trabaho. Saglit na nag-isip si Harley. Napatingin sa kamay. Kung bakit ang kanang kamay pa ang nabali, hindi tuloy niya makapagsulat o makapag-type man lang. Gaano ka kasigurado na hindi ako mamumroblema sa isang iyon? Ginagarantiyahan ko sa iyo, boss, 100%. Kung ginagarantiyahan mo ba, sunduin mo na siya. Saglit na nag-atubili si Darwin. Boss, may isa pa. Sensitive yun. Ayaw na pinag-uusapan ang pagiging T-Bird niya. Nakakaunawang napatango si Harley. May mga taong although hindi naman ikinakailangang tunay na kasarian, ayaw namang napag-uusapan ang personal na buhay. Pero maganda kasi siya, boss. Sexy, matalino. Hindi mo nga mapagkakamalang T-Bird Na-curious tuloy si Harley. Okay, dalhin mo siya dito. Lumuwang ang ngiti ni Darwin. Sure, boss. May malaking bonus ka sa akin kapag ayos ang maire-recommendam ko. Pero kapag palpak, suminya siya ng pagilid sa leg. Bahagyang kinabahan doon si Darwin. Galante ang kanyang boss kapag nasisiyan sa serbisyo. Ngunit batidin itong totohanin ni Harley ang bantang aalisin ito sa trabaho. Oras na pumalpak. Lumakad na si Darwin. Napapangiti pa habang nagmamaneho. Iisa na lang naman ang problema ito. Kung paano mapapapayag ang pinsang si Chelsea na pansamantalang maging sekretary ng kanyang amo. Sigurado si Darwin, hindi magkakaproblema si Chelsea kay Harley Gonzalo. Hindi naman totoong tomboy si Chelsea. Batid lamang ito kung gaano kalalim ang galit ng pinsan sa mga lalaking tulad ng amo. Naisumpanan ng dalaga ang mga gwapong lalaking nagbibilang ng babae. Nang mga sandaling iyon, kasalukuyang nakikinig si Chelsea at Adele ng soap opera ng buhay ng kaibigan nilang si Rosie. Walang court hearing kaya silang tatlo lang nasa loob ng opisina. Akala ko nagbago na siya. Dinampian ni Rosie ng panyo ang nangingilid na luha sa sulok ng mga mata. Nahuli nito ang asawang si Arthur na may kasamang ibang babae. Ang paalam niya sa akin, mag-out of town siya. Iyon pala kasama niyang babaeng yun. Anong ginawa mo nang mabisto mo sila? Tanong ni Adele. Nagtago ako, hindi ako nagpakita sa kanila. Ano? Tumaas ang kilay ni Chelsea. Bakit hindi mo kinumpronta ang asawa mo? Kung ako sa'yo, pamimiliin ko siya right there and then kung sino talaga sa inyo ng babaeng yun. Sabi naman ni Adele. Napayuko si Rosie. Paano kung hindi ako lang piliin niya? Kung tuluyan na niya kaming iwan, hindi lang ang sarili ko ang iniisip ko Kung ako lang kaya ko. Pero ang anak ko, ayoko namang lumaki sila sa broken home. Napatiimbagang si Chelsea. Para niyang nakikita ang nanay niya kay Rosie. Ganon din kay Arthur ang tatay niya. Gwapo, habulin ng mga babae at lagi nang nagpapahuli. Nakagisna na niyang silang dalawa ng ate sila niyang laging inuutosan ng nanay nila para sunduin ng tatay nila sa bahay ng babae nito. Hanggang sa tuluyan ang naligaw ang kanilang ama at hindi na umuwi. Mahal na mahal ng nanay niyang tatay niya. Nang tuluyang makipaghiwalay ang tatay niya rito'y ininday yun ng labis ng kanilang ina. Nagumon sa alak at iyon ang sanhi ng pagkamatay nito ng maaga. Kinuha sila ng kanilang lolo at lola sa ama, ang dalawang matandang nagpaaral sa kanilang magkapatid. Ano ba, Rosie? Wake up. Bakit ka nagpapakamartir? Dadalawa ang anak mo. Kaya mo silang buhayin, aniya. Napatingin si Rosie kay Chelsea pagkuway napayuko. Natatakot ako. Kaya ka inaabuso ni Arthur. May pagkainis na sabi niya. Hindi kumibo si Rosie. Habang nakakarinig si Chelsea tungkol sa mga sama ng loob na idinudulot ng lalaki sa mga babae, lalo tuloy siyang nagiging alop sa mga ito, lalo na sa mga lalaking may hitsura. Napabilis ang paglalakad ni Chelsea nang makita ang BMW na nakaparada sa harapan ng kanilang apartment. Hindi nagkabula ang kanyang hinala. Ang palikerang pinsan na driver ang naroon at naghihintay sa kanya. O anong masamang hangin na nagtaboy sa iyo at naligaw ka dito? Bati ni Chelsea. Aray naman, paminsan-minsan na nga lang tayo kung magkita
Ganyan pa ang bati mo. Dinalhan pa naman kita ng paborito mong blueberry cheesecake. Kinakabahan ako kapag ganyang may suhol ka pa. Biro niya. Iyo ba yung BMW sa labas? Dala ko. Pagyayabang ni Darwin. Wow, bigati na pala ang pinsan ko. Natatawang sabi ni Chelsea. Iba ako eh. Inayos pa ni Darwin ng kwelyo. Saan mo nakarnap yun? Ikaw talaga. Wala kang bilig sa pinsan mo kahit kailan. Kunwari nasasaktang sabi ni Darwin. O sige na, believe na ako sa'yo. Sandali, sintensya na natin ang dala mo. Kumuha siya ng platito at bread knife at tinidor. Naglabas din siya ng juice saka bumalik sa sala. Mabuti't ipinagkatiwala sa'yo ng boss mo ang kotse niya. Iba ako eh. Malaki ang tiwala ni Harley sa akin. Napahagikik si Chelsea. Harley na lang ang tawag mo sa kanya ngayon. Iba kami nun eh. Ganyan. Pinagdikit ni Darwin ang dalawang daliri. Ganun ba? Nagtatawa na lang si Chelsea. Nasa mukha niya na hindi na naniniwala sa sinasabi ng pinsan. Saka opisyal itong lakad ko ngayon. Oh, sa palagay ko okay na ang lakad mo. Nagpapamaryanda ka na eh. Uminom na muna si Darwin ng Diyos bago nagsalita. Ang totoo, sa iyo ang opisyal na lakad ko. Ha? May problema ba? Naku Darwin, sinasabi ko sa iyo, huwag mo na akong idadamay sa mga problema mo. Ayoko na. Sinamsam niya ang daladala ng pinsan. Hayan, umuwi ka na. Noong huling puntahan siya nito, may pinagtatagawa nitong babae. Insan naman, nais nang mapikaw ni Darwin. Hindi problema ang hatid ko sa iyo. Grasya. Saglit na napatitig siya kay Darwin. Nangaarok ang tingin. Talaga, bago iyon ah. Ikaw naman, hindi naman lahat ng lapit ko sa iyo. Nangungutang ako o problema ang dala ko. Umismid si Chelsea. Ngayon lang iyon kung sakali. Alam mo sa tuwing pinupuntahan mo ako, kinakabahan ako. Hindi. This time, aalokin kita ng magandang trabaho. Ano? Pumakla ang ngiti ni Chelsea. Thanks, pero baka nalilimutan mo. May trabaho na ako. Permanent iyon. Kaya please lang, huwag mo akong tuksain. Bakit hindi mo muna ako pakinggan? Pinaupo ni Darwin ang pinsan. Sinabi ang sadya. Kailangan lang ng boss ko ng pansamantalang sekretarya. Mga 2 buwan lang siguro hanggat hindi gumagaling ang dating assistant niya. Laman nga ng lahat ng balita na may 2 linggo na ang nakakaraan ng pagkakaaksidente ni Harley Gonzalo, kilalang sportsman at commercial model. Buong akala nga ni Chelsea ang pinsang si Darwin ang nagdadrive. Nakahinga lamang siya ng maluwag nang mabasang ang assistant pala ni Harley ang driver ng van nang mabangga ito. O problema ba yun? Ang dami naghahanap ng trabaho. Nakadalawa na nga eh, kaso hindi gaanong nagtagal. Yung isa, 1 araw lang. Yung pangalawa, nagtagal naman ng 2 araw. Ha? Bakit? Nang mapatimbagang si Chelsea, huwag mo nang sabihin ang dahilan. Alam ko na, siguro manya kayong boss mo. Yung mga ganong itsura hindi talaga mapagkakatiwalaan. Chelsea, nang huhusga ka na naman. Hindi mo pa alam ang punot dulo ng lahat. Alam mo, hindi maganda ang reputasyon ni boss. Mabuti alam mo, sa tuwing makikita siya. Sa mga sosyalan, ibang-ibang babae ang nakasama. Ikaw naman, akala ko ba matalino ka? Huwag kang masyadong nagpapaniwala sa mga nababasa mo. 100% doon, hindi totoo. Tumaas lang ang kilay ni Chelsea pero hindi sinalungat ang sinabi ni Darwin. Hindi lahat ng babaeng napapagunay kay boss ay totoong nakakarelasyon niya. Patuloy ni Darwin. Inuumbok lang ni Chelsea ang mga balikan. Sa bagay, kung ano man ang ginagawa ni Harley Gonzalo sa buhay niya, wala na ako doon. Kahit siya tawasin, hindi siya lalapit dito. Napabuntong hininga si Darwin. Kailan ba mawawala ang galit mo sa mga lalaki? Excuse me, hindi ako galit sa mga lalaki. Galit lang ako sa mga katipo ng boss mo. Yung philanderer, porke gwapo. Aray, kunway nasaktang sabi ni Darwin. Hoy, huwag ka na mag-ilusyon, hindi ka gwapo. Pakli niya. Hanggang ngayon ba hindi mo pa napapatawad si Tito Ray? Seryosong tanong ni Darwin. Napabuntong hininga si Chelsea. Hindi ako galit kay Tatay Darwin. Yun nga lang, what he did makes me worry of his type. Nakita niya ang balde-balding na iluha ng ina. Naulit yun sa kanyang ate Celine. Gwapo si David, tulad din ng tatay niya. Madaling naligaw sa ibang kandungan. Pero ibang ate Celine niya. Palaban, dinala ang 2 anak sa bahay ng kabit ni David. Iniwan daw ng 2 bata at nag-DH sa Hong Kong. Nabalitaan na lang nina nasa Amerika na ito at nagpakasal sa isang Navy man. Pinakamasakit ang sariling karanasan. Buong akala niya, iba si Dante sa tatay niya at sa bayaw ni si David. Nakilala niya si Dante nang nasa huling taon niya sa kolehiyo. Gwapo rin si Dante, mabait, maalalahanin, may stable job. Ang alam niya, hindi ito tumitingin sa ibang babae. Buo na ang plano nila ni Dante. After graduation, magpapakasal na sila. Ngunit bago dumating ang araw na yun, biglang nag-aapura si Dante na magpakasal na sila.
Nagtaka si Chelsea. Sa bandang huli nagtapat si Dante. Ikaw ang mahal ko. Tinukso lang niya ako. Buntis siya at ako ang hinahabol. Hindi ko nga sigurado kung akin ang bata. Isang nakakatulig na sampal ang ibinigay niya sa lalaki bago mabilis na tumalikod. Magmula na o naging iwas na si Chelsea sa mga lalaking tipong playboy. Napatangaw si Darwin. Kaya nga ikaw agad ang naisip ko. Patuloy nito. Bagay na bagay sa iyong trabaho ngayon. Hindi magkakaproblema si boss sa'yo dahil malabong magkagusto ka sa kanya. Yun kasi ang nagiging problema ni boss. Lahat ng babaeng napapalapit sa kanya nagkakaroon ng matinding pagkagusto sa kanya. Napaismid si Chelsea. Ganon katindi ang dating niya sa chicks. Mismo, nakita mo naman siya sa mga commercial, diba? Inamin naman niyang gwapo nga si Harley Gonzalo. Iyon ang unang napansin kapag nagpa-flash sa TV screen ng commercial nito sa alak, sigarilyo at men's cologne. Hindi lang ito basta gwapo. Mayroon itong aura of masculinity. Ultimong simpleng pangiti ay nakakaakit. Hindi na siya nagtataka kung bakit maraming babaeng nahahaling dito. Nagtataka nga rin siya kung bakit hindi pa ito nag-aartista. Tiyak na mag-hit ito sa takilya kahit na hindi ito marunong umarte. Ina-assure ko sa iya na hindi siya magkakaproblema sa iyo. Anong sinabi mo? Sa lahat ng ayaw ni Chelsea, ang pinag-uusapan ng buhay niya ng ibang tao, sinabi ko wala siyang dapat ipag-alala sa iyo dahil matured ka na at hindi basta-basta nabubulag sa kagwapuhan ng isang lalaki. Tumas ng bahagya ang kanyang baba. Talaga, you know how I hate those kind of men. Iyong pilanderer tulad ng boss mo. Paano ako makakapagtrabaho sa kanya if I despise his scam? Chelsea, akala ko ba practical ka? Sabi mo hindi hadlang kung ano man ang personal opinion mo. Sa isang tao pagdating sa trabaho, isipin mo yung compensation kung sakali. Galante si boss, lalo na kapag nasiyahan sa serbisyo mo. Tahimik pa rin si Chelsea. Di ba gusto mong maglabas ng kotse sa casa at pinag-iipunan mong pang down payment? Tinitili ako sa iyo, pagkatapos ng 2 buwan, may kotse ka na. Napag-isip ni Darwin ng dalaga sa tinura niya. May forced leave of absence siyang 15 days, marami siyang earned leaves. Makakatulong ba kung sasabihin ko sa iyo ang totoo? Tungkol saan? Hindi saan? Kanino? Tinitisi ako sa iyo hindi ka magkakaproblema kay boss. Ang mga babae pa nga nagte-take advantage kay boss. May ibinulong ito kay Chelsea. Nanlaki ang mata niya. Oh, napatitig kay Darwin. Ipangako mo, huwag na huwag mong sasabihin yun sa iba. Ilan lang ang nakakaalam nun. Tanging ang mga taong malalapit lang sa kanya. Napailing si Chelsea. Hindi pa rin makapaniwala. Pagkaraan ng 2 araw, sinundo na ni Darwin ang dalaga sa apartment niya. Akala ko ba na aksidente si Harley Gonzalo? Oo, ani Darwin. Bakit kailangan niya ng sekretary? May nire-write siyang script. Hinihintay lang na gumaling siya bago simulan ng shooting. Script? Bakit nagsusulat na rin siya? Gusto yata niyang subukang pumasok sa movies, hindi artista, kundi director. Kanya pa rin ang script. Marunong siyang mag-direct. Iilan lang nakakaalam pero nagsimula siya sa pagdidirect ng mga commercials sa ibang bansa. Nag-aaral din siya ng filmmaking doon. Yung mga commercial na nilabasan niya, siya ang nag-direct ng mga yun. Ang dami naman palang racket ng boss mo. Champion sa golf, sa karera, director na, scriptwriter pa. Mahirap ang paniwalaang bukod sa may mukha ay hindi puro bawang laman ng utak niya. Inirapan ni Chelsea ang pinsan. Napansin ni Chelsea, palabas na ng Maynila ang kotse. Saan bang bahay ng boss mo? Takang tanong niya. Sa Ayala, Alabang, ani Darwin. Pero nasa Anilaw siya ngayon sa private resort ng pamilya nila. Doon siya nagpapagaling. Sa beach, bakit hindi mo sinabi? Sana nakapagdala man lang ako ng pampaligo. Hindi pati ako magkakasundo kayo ni Harley. Ang ibig mong sabihin kahit sigurado ang sinasabi mong trabaho? Kailangan ni boss ng sekretara. Iyon ang sigurado. Pero depende iyon kung magkakasundo kayo. Kung hindi mo siya magustuhang makatrabaho o hindi ka niya magustuhan. Sa bagay, kibit-balikat na sabi niya. Hindi naman problema kung swimsuit lang ang kailangan mo. Maraming mabibili sa bahay. Magdidirect na pala si Harley Gonzalo. Tamang-tama. Baka kailangan niya ng leading-lady. Pagpapakit pa siya. Iyan ang huwag na huwag mong gagawin. Bakit? Wala ba akong karapatan? Maganda lang naman sa akin si Roxana Roses ng 3 injection Sira, at balak mo pa palang mag-este. Itatakwil kitang kamag-anak, banta ni Darwin. Natawa si Chelsea. Ikaw naman hindi na mabiro. Alam ko namang hindi ako star material. Kulang ako sa height. At kulang sa kula. Bakit ba? Ilang taon ka na dito sa Manila, hindi ka na pumuti. Huwag mo isnabin ang kulay ko. Inirapan niya ang pinsan. Aba, kung iyong mga puti nga nagpapakahirap magbilad sa araw para lang maging tan. Hindi tan iyang kulay mo. Kaligatang-ligatang kayo manggi. Kantsaw ni Darwin.
Natawa lang si Chelsea. Nung bata pa'y napipikon siya kapag tinatawag siyang negra. Ngunit nang magdalaga, tinatawanan na lamang ninyo dahil alam niya bagay sa kanya ang kulay niya. Humarap si Chelsea sa pinsan. Parang di ako makapaniwala sa sinabi mo. Diba, girlfriend ni Harley si Cher Monteclaro? Si Cher ang nag-iisang anak ni Mami Remy, ang ina-inahan ng mga movie stars at may-ari ng Silver Films, ang pinakamalaking movie company sa bansa. Oo, pero camouflage lang yun. Tulad din ng maraming babaeng napapaugnay kay boss. Napailing si Chelsea. Hirap siyang paniwalaan na si Harley Gonzalo ay isang silahis. Ngunit sino ba ang nakakaalam ng tunay na pagkatao ng isang tao kundi ang matagal ng mga kasambahay? Si Darwin matagal nang naglilingkod kay Harley bilang driver. Malayo-layo rin ang anilaw. Nakatulog si Chelsea. Ginising lang siya ni Darwin nang papasok na sila sa gate. Tanaw na niya ang dagat sa di kalayon sa siwang ng makapal ng mga punong kahoy. Maraming mga nakaparadang sasakyan sa may paglabas ng gate. Mukhang maraming bisita. Puna ni Chelsea. Akala ko ba harap ng boss mo ay privacy? Nainip tiyak yun, kaya nagyaya ng mga kaibigan. Ganon naman si boss. Naiinip kapag walang ginagawa. O Chelsea, ang usapan natin ha. Huwag kang magpapakita ng interest sa kanya. Oras na nagpakita ka ng interest sa kanya, mabilis pa sa alas 4 out ka na, pati ako. Teka, bakit pati ikaw? Kasi inassure ko siya na wala siyang magiging problema sa'yo. Binakapan kita ng gusto, kaya alang-alang sa kapakanan nating dalawa. Marahang tinapik ni Chelsea sa braso ang pinsel. Don't worry, ngayon pag nalaman ko ang sekreto niya, lalong malabo siya sa akin. O ang bibig mo, paalala ni Darwin. Selyado ang bibig ko, wala akong nakita, wala akong narinig. Kahit ganun si boss, baka ma-attract ka pa rin sa kanya. Ay nako, sabi ko na sa'yo, I hate his guy. Chelsea, hanggang ngayon, galit ka pa rin sa mga lalaki. Correction please, I don't hate men in general. Yun lang mga tipong gwapo at manluloko ang hanap ko kahit pangit basta tapat. Bakit hindi mo pa sinasagot ay yung nadatnan kong dumidiskarte sa'yo ng isang araw? Hoy, kahit pangit, gusto ko naman tao, hindi tulad nun mukhang chonggo. Napahalakak si Darwin. Ang hirap mo namang spellingin, halikan nga. Pagbaba nila ng kotse, sinalubong sila ng nakabibingi at dumadagundong na ingay mula sa naka-full blast na speaker. Automatic ang natakpan ni Chelsea ang tenga. Napangiti si Darwin. Masanay ka na. Kapag narito mga kaibigan ni boss, ganyan ang music. Puro metal and hard rock. Binitbit na nito ang dalawang katamtamang laking bag ng dalaga. Halika, ituturo ko ang magiging silid mo sa taas. Por Diyos, hindi kaya nabibingay mo ngayon? Hindi narinig yun ni Darwin. Sumunod na lang si Chelsea. Dalawang palapag ang bahay na malapit sa dagat. Yari sa konkreto at tisa. Sa ibaba maluwang ang receiving room. May bar sa isang tabi. Sa kabilanan ang dining room. Kanugnog ang kusina. Gusto niya ang design. Open space. Makikita mo ang lahat sa isang hagod lang ng mata. Sumunod siyang umakyat sa paikot na hagdan. Unang mabubungaran ang family room na nakaharap sa dagat. Floor to ceiling ang bintana na itutulad ng sa ibaba. Parang napakasarap maupo sa sala set na yari sa rata na may upholstered na printed na pula katerno ng kortina. Tatlo ang silid sa itaas. Dinala siya sa pinakadulo sa tatlong kwarto. Ito ang magiging silid mo. Iyong gitnang silid, ginawa ni boss na study room. Iyong unang silid iyon ang kay boss. Ikaw saan ka? Sa garahe may quarters doon ng mga driver. May iwan na muna kita dito at hahanapin ko si boss. Magpahinga ka muna. Lumabas na si Darwin. Nakahinga ang tenga ni Chelsea nang sumara ang pinto. Sarado rin ang mga bintana. Hindi na niya naririnig ang ingay sa labas. Pinuksan niya ang mga bintana. Muling narinig ang dagundong sa labas. Hindi na nga lang masyadong nakakarindi. Pumasok ang sariwang hangin sa loob. Pumikit siya sinamyonan. Tanaw mula sa bintana ang silid ang mga sul-ngasul na dangat sa di kalayon. Parang napakatahimik lang ang lugar na iyon. Walang katao-tao. Hinayaan niyang nakabukas ang bintana. Iginala ang paningin sa loob ng silid. Katamtaman ng luang, may dalawang double bed at isang panigay closet cum dresser. Pinili niya yung malapit sa bintana. Isinalansa niya sa closet ang mga damit sa bag para hindi masyadong malukot ang mga iyon. Nang may ayos ang mga gamit sa closet, hinanap niya ang bathroom. Nasa pagitan niyo ng silid niya at ng katabing silid. Naghilamos siya. Nagbalik sa kanyang silid at naglagay ng panibagong makeup. Inayos niyang mabuti ang sarili. Tiniyak na business-like ang kanyang dating. Hinintay niyang balikan siya ni Darwin ngunit makalipas ng kalahating oras, hindi pa ito muling pumapanhik. Nainip siya, ipinasaya ng bumba nilang mag-isa at hanapin si Mr. Gonzalo. Una muna niyang hinanap ang kabahayan ni Darwin. Nang hindi makita, gumawi siya sa likod bahay kung saan niya narinig na nagmumula ang ingay. Nangingibabaw sa ingay ng musika, ang tili ng babae at matutunog na halakhak ng mga lalaki.
Itinulak niya ang aluminum cider. Bumulaga sa mga mata niya ang babaeng half-naked na bitbit sa dalawang kamay at paa ng dalawang lalaki. Iniuugoy-ugoy bago siya sabay na iniit siya sa swimming pool. Ninalahit ng ubo ang babae ng lumitaw. Agad na nilangoy ng isa at dinala sa gilid ng pool. Tama yung nagtatawang sabi ng babae. Sinakyan sa ulo ang lalaki at tinangkang ilubog sa tubig. Naudlot si Chelsea sa paglapit. Kilala niya ang babae. Hindi niya masyadong tanda ang pangalan, ngunit alam niya, isa yung sexy star. Nakilala rin niya ang dalawa sa lalaking nasa pool area. Isang papasikat na batang komedyante at isang kasalukuyang nagkakapangalang action star. Yung ibang nagagandahang babae na kasama ng grupo hindi niya kilala. Nagpatuloy siya sa paglapit. Sa isang konkretong bench na bahagyang natatabingan ng mga halaman, may isang pareha na wari sarili ang mundo. Mainit na naghahalikan. Agad na iniiwas ni Chelsea ang mga mata. Sinala ng panin ng mga taong naroon. Bahagya lang siyang tinapunan ng pansin ng grupo. Patuloy ang mga ito sa pagkakatuwaan. Si Chelsea ang nais ma-conscious sa suot. Out of place yun sa lugar na kinaroroonan kung saan nga ka-skimpy swimming trunk sa mga lalaki at ang mga babae bahagya lang matakpan ang dapat matakpan sa suot na bikini. Itinaas niya ang noo. Kung walang pakialam mga ito sa kanya, wala rin siyang pakialam sa mga ito. Hindi niya makita si Harley Gonzalo sa mga naroon. Nilapitan niya ang isa sa dalawang waiter na paikot-ikot sa 10 guests. Saan ko ba makikita si Mr. Gonzalo? Tanong niya. Narito lang siya kanina. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Harley. He was bored to death. Paunti-unti ang ginagawang pag-inom sa laman ng hawak na bote ng beer. Mag-isa lang siyang nakaupo sa concrete bench sa isang panig ng Japanese garden. Iyon ang kanyang paboritong lugar sa maluwang na ground ng beach house. Napatingin siya sa kamay na naka-plaster cast. Ang sabi ng doktor isang buwan pa bago maaaring tanggalin ang cast ng kamay niya. Magdadalawang linggo pa lang at inip na siya. Kahapon dahil naiinip siyang mapag-isa. Walang magawa kaya tinawagan ng mga kaibigan. Agad namang nagsisidating ang mga ito. Nagkaroon ng impromptu party. Magdamag hanggang ngayon. Pansamantala nabawasan ang kanyang pagkainip habang hinihintay ang pagdating ng pansamantalang makakapalit ni Edric. Ngayon niya na-realize kung gaano ka-importante ang role ni Edric. Magkababata sila ng lalaki. Magkaibigan mula pa nung nasa nursery sila. Nang ipasya niyang sa Pilipinas na mag-home base, kinontak niya ang kaibigan, inalok na maging assistant. Agad namang nag-resign ito sa dating trabaho at sumamak sa kanya. Maaasahan niya si Edric sa lahat ng bagay, sa pag-ayos ng maliliit na detalye sa kanyang trabaho at sa personal na buhay. Kailangan na niyang tapusin ang nire-rewrite niyang script. Iyon ang kanyang pet project. First directorial job niya sa pelikula, kung saan isa rin siya sa mga producers. Maraming offers sa kanya para gumawa ng pelikula, mag-artista o magdirehe, ngunit tinanggihan niya. Naghihintay siya ng tamang pagkakataon, the right vehicle to launch his project. Like everything he did, he wanted to be perfect, a sure winner, kaya pinaghandaan niya ng gusto. Mula sa story hanggang sa casting, location ng shooting siya ang namili. Excited na siyang simulan ng project. Galing sila ni Edric sa magiging location ng shooting nang maaksidente sila. Paddam, napatingin siya sa kamay nang dahil sa aksidente ngayon na delay ng 1 buwan ng kanilang shooting. Mas grabe ang inaabot ni Edric, kaya habang nagpapagaling ito, napilitan siyang kumuha ng pansamantalang sekretarya sa employment agency ni Mrs. Reyes. Yung una bata, maganda, pero tumagal lang ng 1 araw. Wala pang 5 minutong nagkakaharap sila. Iniaalok na nito ang sarili, kalapalit ng kahit walk-and-roll lang sa pelikulang gagawin niya. Iyong pangalawa, middle-aged na pero parang nag-i-illusion pa rin magustuhan niya. Dikta siya ng dikta, yun pala wala namang nakuha sa mga idinidikta niya at nakatanga lang ito. Napabuntong hininga si Harley. He always took his looks, his fame for granted. Ngayon niya na-realize, problema rin pala yun. Napadaan si Chelsea sa tabi ni Jig na nakahiga sa lounge at nagpapaaraw. Hawak sa isang kamay ang bote ng beer. Muntik nang mapasigaw si Chelsea nang hawakan siya sa binti ng lalaki. Hi babes, looking for someone? Nakangiting sabi ng most promising action star. Inalis nito ang sunglasses at tiningsan siya ng malagkit. Nagtayuan ang pinang buhok ni Chelsea sa bato. Excuse me, malamig na sabi. Tinangkang pagpagin ng kamay ng lalaki sa binti. Sa halip na alisin ng kamay, pinagapang ng lalaki ang kamay pakit sa kanyang mga hita. Dudat at manghihiram ka ng mukha sa aso. Mariini ang babala. Halatang marami nang nainom ang lalaki. Napangisi ang lalaki. Hey babes, come on, have some fun. Bigla siyang niyakap sa mga binti. Nabuwal si Chelsea patapa sa lalaki. Tinangka niyang bumangon at nalong pang humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. Jig, leave the poor girl alone. Natatawang sabi ng lalaking malapit sa kanila.
ni hindi man lang ito nagtangkang tulungan ng dalaga. Tinutulungan ko siyang mag-enjoy, natatamang sabi ni Jig. Bibitawan mo ba ako o hindi? Malamig na tanong ni Chelsea. Kinilabutan siyang lalo ng idein ng lalaki ang harapan sa kanyang harapan. Huwag ka nang pakipot, babes. Mag-i-enjoy ka naman eh. Nakangising sabi ng lalaki. Nagapuhap ang mga kamay ni Chelsea. Nahawakan ang bote ng beer at ipinukpok sa ulo ng lalaki. Nabitawan siya nito. Sapo ang ulong nasaktan. Nang tingnan ng kamay may bahid ng dugo. Mabilis na tumayo si Chelsea. Peach! Mabilis na tumayo ang lalaki at nahawakan siya sa braso. Mabilis din ang reflexes ng dalaga. Kinagat niya sa kamay ang lalaki. Napaaringking ito. Nabitiwan si Chelsea. Mabilis na tumakbong palayo ang dalaga. Naudlot si Harley sa pagtungga nito ng beer. Biglang natahimik ang mga nasa pool. Tumayo ito upang tingnan kung ano ang nangyayari. Nagpupuyo sa galit. Mabilis ang mga hakbang na nagbalik si Chelsea sa loob ng bahay. Hahanapin niya si Darwin at magpapahatid na siyang pauwi. Hindi sa tatagal kung ang mga ganitong klase ng tao ang pakikisalamuhaan niya. Tiyak ni Harley may hindi magandang nangyari. Sa mga bisita na wala ang tawanan, baka may nasobrahan ng inom ng alak. Nagmamadali ang mga hakbang na tinungo nito ang swimming pool. Kapwa nagmamadali, hunila nang mapansin niya na may kasalubong. Nagbanggaan ang dalawa o mas tamang sabing bumangga si Chelsea kay Harley. Ano ba, mataray ni Chelsea na kung hindi naagapan ng lalaking nakabangga, baka napasadlak na sa Bermuda grass. Oops, I'm sorry young lady. Anang malamig at bariton ng boses ng lalaki. Ang laki-laki ng daan, hindi mo tinitingnan ang galit na tiningala niyang may-ari ng tinig. Kusang namatay ang iba pang sasabihin ng makilala kung sino ang tinatarayan. Tumako ang paningin sa kamay nito na naka-plaster cast at sa dibdib nito na may pinong balahibo. Napapakapal habang pababa sa suot na pulang swimming trunk. Pababa sa tila walang katapusang bias. Namumulang agad binawi ni Chelsea ang panin. Ano ang nangyayari doon? Lumihis si Chelsea. Ni hindi siya lumingon ng lalaki na tumuloy na sa may swimming pool. Pinagkakaguluhan si Jig ng mga kasama. Nilalapatan ng first aid ang sugat nito sa ulo. Napabilis ang lapit ni Harley. Napaano si Jig. Pigil ni Art ang sarili na huwag matawa. Wala. Malayo pa yan sa bituka pare. Tumingin si Harley sa mga kaibigan. What really happened here? Pinagtripa ni Jig yung chicks na galing dito kanina. Kaso pumalag, pinukpok siya. Nang pigilan kinagat siya sa kamay. Kaya hayan, siya tuloy ang casualty. Napatimbagang si Jig. Iyon ang hindi nito matanggap. Ang pagtawanan ng mga kaibigan. Sino ba yun pare? Ikinibit ni Harley ang mga balikat. Maybe one of the staff members here. Kasalanan mo naman pala pare. Ilang beses ko namang sasabihin sa'yo na kapag umalma hindi sa'yo, huwag mong pilitin. Mabuti pa Art dalhin niyo si Jig sa ospital. Baka kailangang tahin ng sugat. Hinarap ni Harley ang mga bisita. Sorry folks, party's over. Next time ulit. Oh Harley, don't spoil the fun. Ngayon pa lang kami kasalukuyang nag-e-enjoy. Reklamo ni Marvin. Sa ibang pagkakataon na uli, matigas na pa siya ng binato. Tumalikod na ito at pumasok sa bahay. Naiwan ng mga bisita. May naglubundagan pa uli sa pool. Nagpatuloy sa pagsasaya. Sa puwang dibdib na tinungo ni Chelsea ang kanyang silid. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa kama. Iyon si Harley Gonzalo. God, nasa po ng dalawang palad ang mukha. Kung gwapo si Harley sa mga commercial nito sa TV at print, higit na gwapo ito sa personal. Tall, dark, and handsome. Iyon ang tamang description para sa lalaki. Sa taas na 6 na talampakan at isang dali, halos mag-crack na ang likod ng leeg niya sa pagtingala rito. Born athlete, kaya sunog sa araw ang balat at magandang pangatawan. Wide shoulders, narrow hips, may kahabaan ng kulot na buhok. Ang unang nakaka-attract ay ang mga mata nito, parang matang Bombay. Maitim, mabibilong na titernohan, ng makapal at mahahabang pilik mata at malalagong pilay. Nagtataglay rin ito ng full and kissable lips. Ang medyo diferensya lang nito ay ang ilong, hindi perpekto ang tangos, nabasag, ang balingus-ngusan sa dalas ng pakikipagrambulan noong bata-bata pa ito, ayon sa mga interview nito. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. She hated this kind, pero hindi pa rin siya immune sa appeal nito. Nang maalala niyang ipinatapat sa kanya ni Darwin, napalitan ng awa ang galit na nadarama niya para sa lalaki. Narinig ni Chelsea ang nag-aalis sa mga sasakyan. Nakahinga siya ng maluwag. Nagpalipas na muna si Chelsea ng ilang sandali bago pinangasang lumabas ng silid at hanapin si Darwin. Nakita niya ito sa kusina at kumakain. Kain tayo, yaya ni Darwin. Hindi niya iyon pinansin. Umilos siya ng upuan at naupo paharap sa pinsan. Dalian mo dyan at ihatid mo na ako pabalik. Nasamid si Darwin. Malakas na tinagtag ni Chelsea sa likod. Tama na, laglag na ang baga ko niyan. Ano bang nangyari? Bastos iyong bisita niya eh. Sukat hipuan ako. Pukpukin ko nga sa ulo.
Sino? Napatayo si Darwin sa kanyang uupuan. Si Jig Pelaez. Walang iya talaga yung Jig na yun eh. Teka nga, nasaan ang mayabang na yun? Pupulbusin ko lang ang dibdib nun eh. Huwag na. Matabang na sabi ni Chelsea. Baka maghanap ka pa ng baby powder. Ikaw naman. Nagdaramdam na sabi ng binata. Kaya naman kitang ipagtanggol ah. Ano ba talaga ang nangyari? Mabilis na ikinuwento ni Chelsea ang pangyayari. Naghugas ng kamay si Darwin sa lababo. Anong ginagawa ni Jig pagkatapos? Disin na po ang ulo. Basag nga yung bote ng beer. Napangiwi si Darwin. Ikaw talaga. Iyang pagkatigresa mo. Bakit hindi mo nalang pinabayaan? Tumaas ng ilang bahagdan ng kilay at tinig niya. Ano? Payag kang gawin akong alamog nola chicken na pipisil-pisilin? No way. Itinaas ni Darwin ang dalawang kamay. Okay, naiintindihan kita. Kaya lang, gumuhit ang pag-aalala sa mukha nito. Paano yan? Kapag nawalan ako ng trabaho, aampunin mo muna ako? Oo na, nakaihirap na tugon ni Chelsea. Hinintay nila si Harley na bumaba sa salas. Umupo si Chelsea. Hindi mapakali si Darwin. Ngayon ito nagsisisi kung bakit si Chelsea pang naisipang irekomenda. Ngayon malamang mawalan pa siya ng trabaho. Ikaw kasi, iyang temper mo. Hindi nakatiis na sabi ni Darwin. Teka nga, nakapamewang na hinarap ang pinsan. Magkalinawan nga tayo. Kanino ka ba kampi ha? Naputol ang pagtatalo ng magpinsan nang bumaba si Harley. Boss, siyang sinasabi ko sa iyo na magiging sekretary mo. Si Chelsea Andrada. Chelsea ang boss ko na magiging boss mo na rin si Sir Harley. Isang malamig na tango ang naging tugon ni Harley. Iwanan mo muna kami, Darwin. Utos nito. Napatingin si Darwin kay Chelsea. Bagyang tumango ang dalaga at ubiling umalis ang una. Have a seat, Miss Andrada. Formal na sabi ni Harley. Thank you. Naupo siya. Naupo rin ang lalaki sa kaibayo niya. Mind if I smoke? Hinging pahintulot ng lalaki. Go ahead. Sang-ayon niya. Matamang pinagmasdan ni Harley ang dalaga habang nagsisindi ng sigarilyo. Kulang na sinalubong ni Chelsea ang pag-asa sa kanya ng lalaki. Cute. Yun ang unang naisip ni Harley nang mapagmasdan ng dalaga. A highly spirited. Lihim na napapangiti ang lalaki. Marunong lumaban ng karap. Maliit, morena, maiksi ang buhok ngunit maganda ang bilugang mukha ng babae. Katamtaman ng tangos ng ilong. May kapilyahan kung ngumiti. Ayaw magpatalo ni Chelsea habang pinag-aaralan siya ng lalaki. Ganon din ang ginawa niya. Hindi lang ito basta gwapo. Super macho pa at matangkad. May awang humaplos sa puso niya. Bagyang napakunot si Harley nang makita ang expression sa mukha ng anak. She felt sorry for me. Napadibing bagang ito. Iyon ang hindi nito kailangan. Another pretty cute lady feeling sorry for him. Napansin ni Chelsea ang pagdimbagang ng lalaki. Agad na binago ang expression ng mukha. Don't feel sorry for me, Miss Andrada. I have enough of that to last me a lifetime. Ikinibit ni Chelsea ang mga balikat. Okay, sinabi mo eh. Kaano-ano mo si Darwin. Samang palad magpinsang kami. Napangiti si Harley. You are highly recommended by your cousin. Kung simpleng secretarial work lang naman ang ipagagawa mo, hindi naman mapapahiya si Darwin sa pagre-recommenda sa akin. Puno ng tiwalang sabi niya. Napatango si Harley. Good, how is your shorthand? I'm good, walang gatol na tugon ng dalaga. Bagyang umangat ang sulok ng bibig ni Harley. I am a stenographer at the RTC. Maikling paliwanag niya. Why did you accept this job? Well, I want to be honest with you. Sinabi kasi sa akin ni Darwin na maganda ang pasahod kung sakaling ako ay matatanggap. I need extra cash, kaya nag-file ako ng 2 months vacation leave sa office namin. Paano kung hindi kita tanggapin? Dahil ba sa nangyari sa kaibigan mo? Ikiniling ni Harley ang ulo. Jig is my friend. At bastos ang kaibigan mo yun. Sabihin mo sa kaibigan mo, pipiliin niyang binabastos niya. Baka sa susunod, hindi lang bukol sa ulo ang aabuti niya. Kung iyon ang dahilan kaya hindi mo ko tatanggapin, okay lang. Ipahatid mo na lang ako uli kay Darwin. May pakikiusap lang ako sa'yo. Huwag mo idamay si Darwin. Wala siyang kinalaman doon. Hindi niya inaalis ang tingin sa mukha ng lalaki. Itinaas ni Harley ang dalawang kamay. Oops, that's enough. Hindi naman ganun kakitid ang utak ko. Kaya lang ganun ka ba ka-temperamental? Marami lang sigurong nainom si Jig. Hindi yun excuse, Mr. Gonzaga. Kaya nakainom siya o hindi, dapat marunong naman siyang gumalang sa karapatan ng iba. He should learn to accept the word no when the lady means it. Ako na ang humihingi ng paumanhin para kay Jig. Let's forget about it, Mr. Gonzalo. Call me Harley. If I'm going to work for you, let's make the relationship formal, Mr. Gonzalo. Kung magiging magkatrabaho tayo, ayaw ko ng sobrang formalidad.
Kayo ho ang bahala. Drop the ho. Ayokong tumanda agad. Ikaw ang bahala. Malamig na tugon ng dalaga. Frankly speaking, Chelsea, I prepare a male secretary. Ngumiti siya. I know. Bahagyang napakunot no si Harley sa paraan ng pagkakangiti ng dalaga na para bang may alam siya na di nito alam na ipaliwanag na sa akin ni Darwin ang lahat, aniya. Kung gano'n nagkakaintindihan na tayo, formal na sabi ng binata. Ngumiti siya. Hindi gusto ni Harley ang ngiti ni Chelsea ngunit ipinagkibit balikat na lamang iyon. Nagsimulang ipaliwanag ang trabaho. In 2 months' time, as soon as my cast is removed, magsisimula na rin kami ng shooting. Na-type na ni Edric yung unang draft. May mga note na ako doon for revision. Kung gusto kong i-type mo uli. I must warn you, kailangan ko ng isang sekretaryang matiga, pasensyoso at maaasahan. This is my first baby. I want it to be 200% perfect. Saka wala ring oras ang trabaho. Kapag may kailangan ako, kahit this oras ng gabi, you should be willing to do it. Don't worry, you will be properly compensated kung makakatagal ka. I'll try to be reasonable and make some allowance para sa'yo. Napatitig si Chelsea sa lalaki pagkaway napangiti. Thanks, boss. Harley, simpatikong umiti ang lalaki. Sandaling napapitlag ang puso ng dalaga ngunit agad ding nakabawi. Alright, thank you, Harley. Tungkol sa nangyari kanina sa kaibigan mo, I'm sorry, pero huwag mo lang hinihinging humingi ako ng paumanhin sa Jig Pilaes na yun. Hindi ko gagawin. You don't have to. Kilala ko ang kalibre ni Jig. Doon muna tayo sa study. I want to show you where everything is para makapagsimula ka na. Sumunod si Chelsea. Hindi mapigilan ng dalaga ang paghanga nang makita ang loob ng study. Kompleto yun sa makabagong kagamitan. Isang latest model na computer set. Fax machine, may portable typewriter at typing table. May isang katamtaman na laking office table. May isang comfortable looking sofa sa isang panig. Spacious at cozy ang paligid, lalo't ang malaking salaming bintana ay nakaharap sa dagat. Are you computer literate? Yes, agad namang sagot ng dalaga. Mula sa drawer ng mesa, nilabas ni Harley ang isang folder. Naglalaman na yun ang kanyang script. I want you to type the pages with revisions, then print them into copies. Iyong isa, ipile mo sa isang folder. Iyong isa, hayaan mo lang na nakalus. Binuksan ni Chelsea ang computer. Mabilis na itinype ang ngayon. Noong una medyo nahirapan siyang intindihin ang sulat kamay ng lalaki. From time to time, tinatanong niya kung ano iyon. Pumasto na ang lalaki sa may likod niya at idinidikta ang isinulat. Naaasiwa siya. Hindi siya nakatiis. Hindi ako komportable kung may hihinga-hinga sa likod ko. Tatawagan na lang kita kapag may di ako maintindihan. Okay, naiintindihan ko. Sige, ikaw ang bahala. Nasa baba lang ako kapag may kailangan ka. Nang makalis ang lalaki, nakapag-concentrate si Chelsea sa ginagawa. Pagkaraan ng 1 oras tapos na niya ang buong manuscript. Maayos nang naka-folder ang isang print copy at ang isa ay iniipit lang niya sa folder. Tapos na, parang di makapaniwalang tanong ni Harley. That's fast. Sabi ko na sa iyo, boss Sabad ni Darwin. Parang ipo-ipo ang kamay ni Chelsea sa typewriter. Grabe ka naman. Singhal ni Chelsea sa pinsan. Nagbalik sila sa study. Binasa ni Harley ang tinype niya pagkaway dinismiss na siya nito. Madaling nagkagamayan ni Chelsea ang bagong trabaho. Mas mahirap ang kumuha ng transcript kapag may bisita sila sa korte kaysa kumuha ng dictation ni Harley. No sweat. Masaya si Chelsea sa bagong trabaho. Para lang din siyang nasa bakasyon. Maraming oras na bakante siya. Iyon nga lang kapag nagtrabaho sila, talagang trabaho. Pag nagsimula nang magdikta si Harley tuloy-tuloy, laging nakaon ang tape recorder para mayroon siyang pagre-reviewhan. Bumaba siya at namasyal sa paligid. Gusto rin niya ang lugar. Tahimik, restful. Kompleto rin nito sa amenities. May swimming pool, jacuzzi, at may Japanese garden, pool and billiard room, maliit na gym. Matagal na rin niyang namimiss ang katahimikan, ang kapayapaan ng paligid, ang sariwang hangin. Buhat na mag-aaral siya sa kolehiyo at makapagtrabaho sa Maynila, bibibihira ng pagkakataon na makakauwi siya ng probinsya. Kaya okay lang kay Chelsea kahit wala siyang kausap sa buong maghapon. Ang pinakapaborito niya, mag-jogging sa dalampasigan tuwing umaga. Wala sa mudang bumangon si Harley. Magdamasalo siyang hindi nakatulog. He was getting nowhere for his revision of the scream. Alam niya magandang storyline. Maraming action but something was missing na hindi niya maturol. Ilang beses na niyang re-revise ang ilang eksena para lalong mapaganda pero may kulang pa rin. Tinungon niya ang beranda nang matanawan si Chelsea na nagja-jogging sa dalampasigan para itong teenager kung titingnan mula sa malayo. So young, so energetic. May pananaghiling pinanood niya ang dalaga. Lalong nadama ang pagkabagot sa kalagayan. Aktibo si Harley, magalaw, always on the move, kaya torture sa kanya ang pagkakasimento ng braso.
Naging pili ang mga activities niya. He could not indulge in any sport hanggat hindi natatanggal ang semento sa braso. Bumaba siya. Tinungo ang dalampasigan. Gusto niyang maglakad ng mabilis. Iyon lang ang kanyang pinaka-exercise. Brisk walking. Madalas kapag hindi makatulog kahit hating gabi na, naglalakad pa rin siya sa dalampasigan. Kapag hapong-hapon na, saka pa lang siya babalik ng bahay. Saka pa lang siya makakatulog. Natanaw ni Chelsea ang papabating na si Harley. Nagpabagal siya at hinintay ang binata na ganap na makalapit. Matamang pinagmasdan nito ni Chelsea habang mabilis na naglalakad. Napabuntong hininga ang dalaga. Hindi dapat pero sa tuwing makikita niya ito, hindi niya papigilan ang di maawa at manghinayang. Ngayon naiintindihan niya kung bakit kailangang maging kabi-kabila ng girlfriend nito. Camouflage lang ang lahat ng mga iyon para patunayan sa lahat na barako ito. Pero ang totoo, isa itong Eva na natrap sa katawan ni Adam. Masusi niyang inobserbahan ang paglakad nito. Hindi naman maimbay ang balakang, lalong hindi nagtatalsikan ng mga daliri. Pero sabi nga ni Darwin, mahusay magdala si Harley. Kaya na itong itago ang tunay na pagkatao. Noong una parang ayaw niyang maniwala. Kahit sa anggulo tingnan, lalaking-lalaki ang dating ng binata. Pero sino ba ang talagang nakakaalam kundi ang matagal ng kasambahay? Naalala niyang Hollywood actor ng na si Rock Hudson. Isang kauna-unahang namatay sa sakit na AIDS. Super macho si Rock Hudson. Pangalan na pangalan pa lang. Matigas na, bigotilyo pa. Pawang mga kilalang babae ang nalink dito. Napakasal pa kay Elizabeth Taylor, kaya naging balang lahat nang mabunyag na gay pala ito. Bahagyang napakunot na si Harley nang ganap na makalapit sa kinaroroonan ng dalaga. Nakita na naman niya ang awa sa mga mata nito. Nagtataka na si Harley sa ikinikilos ng dalaga. Madalas niyang mahuli ang tingin iyon ni Chelsea. Nagsalupong ang makampal na kilay niya. Stop it, Chelsea. Bakit ba kapag tinitingnan mo ako parang awang-awa ka sa akin? Ganun ba ako ka-transparent? Mabilis na binawi ni Chelsea ang expression. Did I? Pa-inosenteng sabi. I'm not aware of it. Nilapitan ni Harley ang dalaga, hinawakan sa baba. Liar, inis na pumiksis si Chelsea. Alright, if you don't want my sympathy, so be it. Tinalikuran ito at tumakbong palayo. Sa isang banda, bakit nga ba niya kaaawaan ito? Ang mga tulad ni Harley Gonzalo ay hindi dapat kinaawan kasi ginagamit ang mga babae para mapagtakpan ang tunay na katauhan. Ang dapat niyang kaawaan ay mga babaeng napapaunay sa lalaking ito. Arugante, mayabang, peke, pamacho image pa kunwari. Ibinuhos niya ang inis sa pagtakbo. Napabilis din ang paglalakad ni Harley patungo sa kabilang direksyon. Hindi nito kailangan ng simpatsya ng kahit na sino. Tumatagaktak ng pawis sa katawan ng maisipan nitong bumalik. Napansin din ni Chelsea na napalayo na siya ng husto. Pumuhit na siya pabalik. Natanaw ni Chelsea ang binata. Nagpabagal siya ng takbo. Ganun din ang ginawa ng huli. Ngunit kahit na gano'ng kabagal ang kanilang lakad, eventually, nagsalubong din. Naupo si Harley sa buhang iyon. Hinintay si Chelsea na ganap na makalapit. Matamang pinagmasdan ng lalaki ang babae. Naka-short shorts ito at sweatshirt. She had a nice pair of legs. Yun agad ang unang tumawag sa pansin ng binata and a beautiful body. Madalas nitong panoorin ng dalaba habang nililigo sa swimming pool. Bihasa ito sa pagtansya sa figura ng babae. Alam nitong naglalaro sa 36-24-36 ang figure ni Chelsea. Pang beauty queen sana ng sukat kung tumaas-taas ng konti. May ginigising na damdamin ng pag-assist niya sa babae. He had been without a woman's companion for more than a week now. He was young and virile and he had a biological needs. Itinutok nito ang paningin sa dagat. Ngunit tuksong muling napatutok ang paningin kay Chelsea. He was cute and beautiful. He'd never seen a lady so unaware of her beauty. Napabuntong hininga ang binata. Naalalang sinabi ni Darwin tungkol sa pinsan. Chelsea is a T-bird. Inobserbahan niya ang kilos nito. Parang lalaki. Mabilis, magaslaw. Wala man lang ni katiting na kahinhinan. Sa kilos at galaw, tomboyos nga si Chelsea. Pero hindi nangangahulugang T-bird ito. May awang humaplos sa puso ng binata. Mahirap itago ang tunay na katauhan. Pero hindi naman mukhang itinatago ni Chelsea ang pagkatao. Maiksi ang gupit nito. Kay style ng gupit ni Marcel Soriano. Walang makeup. Maiksi ang mga kuko. Minsan lang niyang nakitang nakapalda ng mini noong first day na dumating ito. Pagkatapos nun kung hindi pansay short ang suot ng dalaga. He liked her better in shorts. May naglaro sa isipan ni Harley. Ano kaya't gawin ko siyang ganap na babae? Napangiti ang binata. Tiyak kapag natikman ni Chelsea ang kanyang kamandag, malilimutan ito ang pagiging tomboy at magiging ganap na babae. Pero hindi pa ngayon. Baka sa halip na kanang kamay lang ang baldado, baka pati kaliwang madamay pa. Naalala pa niya ang ginawa ni Chelsea kay Jing noong tsansingan nito. 5 ang naging tahi sa ulo ng pobreng lalaki.
Nakita ni Chelsea ang pagngiti ni Harley. Inakala niyang nakikipagbati na ito. Ngumiti na rin siya at sumalampak ng upo sa tabi ng binata. Bati na tayo. Biro niya. Natawa si Harley. Pasensya ka na. I didn't mean to snap at you. It's just that I hate that pitying look. Sa tuwing titingnan mo ko, mayroon pang mas grabe na inabot kaysa sa akin. Sila ang dapat nakawaan, hindi ako. Hindi naman ako naaawa sa iyo dahil sa inabot mong aksidente. Adang dalaga. Then why the sorry look? Unot na ang taon niya. Muntik na siyang madulas. Nais niyang kutusan ang sarili. Tiyak na lalong magwawala ang lalaki kapag nalaman ito ang dahilan ng pagkaawa niya. Magalit kay Darwin dahil sa pagkakalat ng sekreto nito. Mabilis na gumana ang isip niya. Walang maapuhap na dahilan. Ikinibit na lamang niya ang mga balikat. Alright, let's forget about. Tumayo na ang binata. Iniabot ang kaliwang kamay para lalayang tumayo ang dalaga. Ngunit agad naman siyang tayo. Let's go back to work. Nasa may likuran niya si Harley, nakatuon ng walang pinsalang kamay sa armrest ng computer chair na kinauupuan niya. Bahagyang nakasandal sa kanya habang binabasa ang huling talatang itinatype niya sa computer. He was so close. Langhap niya ang masculine scent ang aftershave nito. A strong citrusy scent na parang nanunuot sa kanyang ulo. Naiilang siya ngunit ayaw magpahalata ni Chelsea na naaapektuhan siya sa closeness nito. Nang magsalita ang lalaki, tumama sa may tenga niya ang mainit-init na hininga nito. May hatid na kilabot iyon na gumapang sa kanyang gulubot. Nagtayuan ng pinong balahibo sa may batok niya. Lihim na napapangiti si Harley. Kahit anong gawing pagkukunwari ni Chelsea, alam nitong naapektuhan ng dalaga. Mukhang hindi sasala ang bagong project, Operation Eva. Gagawin nitong ganap na babae si Chelsea. Expert si Harley pagdating sa babae. Kaya nitong paamuin kahit na ang pinakamailap na tigre, basta babae. Tiyak hindi iba si Chelsea. Ginawa ni Harley ang pang-aakit sa dalaga sa parang hindi gaanong halatain. He made her aware of him as a man na makita ni Chelsea ang physical asset ng binata. Dati nang laging nakabadbaro ang lalaki. Naiintindihan naman iyon ni Chelsea. Nahihirapan itong magsuot ng shirt kaya laging naka-boxer shorts lang. Pantay ang tan nito. Matipuno ang dibdib at balahibuhin. Gosh, he's a real hunk. Hindi niya kayang pigilin ang pagpitlag ng puso. Iniiwasan na lamang niyang mapatingin sa dibdib nito o kahit sa anumang parte ng katawan hanggat maiiwasan niya. Kahit naka-plaster cast ang kanang kamay, litaw na litaw pa rin ang kamatsuhan nito. Hindi ka ba naiilang na ganito lang ang suot ko? Lihim na napapangiti ang binata. Nararamdaman ito ang discomfort ng babae. No, it's okay. Sinikap niyang salubungin ang titing nito. Isa yung malaking pagkakamali. He had the sexiest eyes she had ever seen. Deep set, mapungay, makapalang pilik mata at kilay. At kung tumingin, he had that deep penetrating look na tumatagos hanggang kaluluwa na para bang nababasa nito hanggang sa pinakamalalim na bahagi ng utak niya. Mabilis na binawi ni Chelsea ang paningin. Ayaw niyang iparamdam na naaapektuhan siya. Noong una hindi niya masyadong pinapansin ang ginagawa ng lalaki, ngunit nitong huli, nakakahalata ng dalaga. Kahit hindi parang torong hihinga-hinga si Harley sa likod niya, ay halos nakadikit na ang pisnga nito sa pisnga niya, ay lagi namang nakadikit ito sa kanya. Nararamdaman niya ang pang-aakit sa kanya ng lalaki. Disimulado nga lang. He has to prove his masculinity. Pagbibigay katwiran na niya ng una. Baka nga mag-isip ako ng kung ano-ano, kung hindi man lang niya ako subukang tsansingan kahit minsan. Lihim lang niyang ipinagtatawa yun, ngunit nitong huli, naiinis na rin siya dahil nararamdaman niya sa sarili na unti-unting nabubuwag ang depensa niya. But submit, gay or not, the man was definitely sexy and gorgeous. Nararamdaman niya, bumibigay na ang kanyang puso. Hindi naman mapakabato ang puso ko. Normal pa naman akong babae para humanga sa kapugian niya kahit alam kong hindi siya tunay na lalaki. Katwiran niya sa sarili. Dahil sa tuwing nasasanggi nito ang kanyang likod o kahit ang alinmang bahagi ng katawan, kahit yata dulo ng buhok, nararamdaman niyang friction, ang tila kuryenteng nanunulay sa buo niyang pagkatao. Lihim na pinakawalan niya ang hininga kanina na pigil-pigil sa dibdib. Kung iyan ang gusto mo, pagbibigyan kita, banta ni Chelsea. She wanted to beat him in his own game. Kung ang lalaki ay sabol na ginagawa sa kanyang pang-aakit, siya naman ay bukas sa pakikipaglandian dito. Bahagya lang nahingahan ni Harley ang kanyang tenga. Napahagikik na siya. Huwag mo akong hingahan sa tenga. Nakikiliti ako.
Bahagya siyang yumuko upang iiwas ang tenga rito. Muntik nang mabuwal si Harley. Mula sa pagkakasandal sa upuan niya nang gumalaw siya, she flirted with him outrageously. Giggled a lot kapag nakikipag-flirt sa kanya ang lalaki na maging siya sa sarili niya ay nais nang masok sa kanyang pinaggagawa. Kung laging idinidisplay ng lalaki ang magandang pangatawan, ganun din siya. Lagi siyang naka-tube blouse at short shorts. Hindi pang beauty queen ang taas niya, pero alam niyang marami siyang tatalunin na beauty queen pagdating sa katawan. She had ample carbs, malusog at tayong-tayo ang kanyang dibdib, kayang-kayang pagsalikupin ng dalawang kamay sa kanyang bewang. Maganda ang hubog ng kanyang legs, makinis, mapuputi at may pinong balahibo. Sa halip na maakit, nakadama ng iritasyon ng lalaki sa iniaakto niya. Nakabungis-ngis na lumingin si Rito. Muntik na siyang mapahalakhak sa nakitang ekspresyon ng mukha nito. Salubong ang kilay at matiim na nakatitig sa kanya. Agad namang binawi nito ang ekspresyon ng mukha. Umayos ito sa pagkakatayo. Ngumiti kahit bahagyang nalilito sa ikinikilos ng dalaga. Wala pa itong nakikitang D-bird na mahiling makipag-flirt. Tapos nang itype ni Chelsea ang final manuscript, ipinaprint na lang niya. Nagsindi si Harley ng sigarilyo at lumapit sa bintana. What do you think of the script? Tanong nito na nakatitig sa mukha niya. Want an honest opinion? Of course, kaya nga kita tinatanong. Don't mince your words. Kaya kong dibdibin iyon. Ngayon pa man pinili na ni Chelsea ang kanyang pananalita para naman hindi ganong brutal ang dating. Hindi ako mahilig sa hard action. Bagyang umangat ang sulok ng bibig nito. Bakit naman? Malumaning na tanong. Ayoko ng punong-puno ng violence. Iyon ang kumikita sa ngayon. Sex and violence. Umiling si Chelsea. Ginagawa ninyong mababaw ang moviegoers. Iba sa quality film. Iyong may magandang kwento, magandang pagkakagawa, maganda ang casting, tiyak kikita iyon. Napailing si Harley. Marami nang sumubok. Pawang nangalugi. What kind of film do you usually watch? Drama? Comedy? Ayoko naman ay yung wala ng katapusang iyakan na nakalabas ka na't lahat sa sinihan ang bigat-bigat pa rin ng iyong pakiramdam. Iyon ang mga comedy films na ipinalalabas ngayon na iiyak ka sa inis. Poor slapstick. Alam mo ba kung ano ang hinahanap naming pelikula? Yun bang paglabas mo sa sinihan, maganang iyong pakiramdam? Iyong matagal nang tapos ang pelikula, still nakakintal pa rin yun sa isip mo. You have something to linger on, something to ponder about. Like what? Titanic. Pinanood ko ang pelikulang iyon 2 times. Why do you think people watch it 2, 3, up to 7 times? $1 million ang ginastos sa pelikula at worldwide ang market nila. Can't we make a low-budget film na matino? Napailing si Harley. Wala ka pang alam sa movie industry. I don't presume na may alam ako. Ikaw ang nagtanong. Paalala niya. Pasensya ka na. Hinging paumanhin ito. Now tell me, ano ang palagay mo na kulang sa kwento ko? Kulang sa kilig, sabi niya. Saglit na natigilan ng binata. Masyado mong ipinokus ang kwento mo sa action. Bakit hindi mo palakihin ang papel ni Monique sa halip na pang dekorasyon lang siya sa pelikula? Since naroon na ang love angle ni Monique at Daniel, ang mga tauhan sa kwento ang tinutukoy ni Chelsea. Matamang napaisip ang binata. Kinuha nito ang kamay ng dalaga, mahigpit na ginagap. We will give it a try your way. Paano sa palagay mo natin ito dapat i-approach? Helpless na naibukan niya ang mga palad. You're the writer. Gusto kong makuha ang point of view mo. I'm not good in stringing words, Mr. Gonzalo. Kaya kong punahin ang maganda sa pangit, pero hindi ako marunong magsulat ng kwento. Narepaso ni Harley ang buong script, isang purong action film. Iyon ang mebenta ngayon, sex and violence. Pinag-aralang mabuti kung paano may sisingit ang anggulo na isinasadjust ni Chelsea na hindi gaanong masasakripisyo. Ang mga importanteng eksena, muling nainis si Harley sa kalagayan. Nais nitong isulat ang ideya habang sariwa pa sa utak. Kinatok si Chelsea sa silid. Pupungas-pungas na nagbukas ang pinto ang dalaga. Bakit? I need you to take some addiction. Okay, por Diyos, anong oras na? Hindi nakapagpigil na sabi, ngunit nakatalikod na ang lalaki. Naghilamo si Chelsea para tuluyang magising. Nang tingnan niya ang oras sa relo, mag-aalas 2 na ng madaling araw. Hindi na siya nagbihis. Pinatungan ng batrob ang pajama at tinungo ang kabilang silid. Magkape ka muna, black or with cream? Tanong ni Harley. Black and strong. Panay ang hikab ni Chelsea. Hindi niya itinago yun. Mabilis na ininom ang kape para magising ang kanyang diwa. Nang maubos ang laman ng tasa, kinuha ang stenopad. Alright boss, fire away. Nakukunin mo yung isang kopya ng script. We will go over it, scene by scene. Nagsimula nang magdikta si Harley. Delete sequel to. Darating si Leonor.
Lumilipad ang kamay ni Chelsea sa pagsusulat. Malaya ang daloy ng utak ni Harley. Tuloy-tuloy. Nangangalay na ang kamay niya sa pagsusulat, ngunit patuloy pa rin ang binata sa pagdidikta. Ayaw naman niyang i-interrupt ito. Kabisado na niya ang ugali ni Harley kapag nasa creative mode. Ayaw nitong naaabala. That's all for now, Chelsea. Napatingin ito sa relo. Mag-aalas 5 na ng umaga. You can take the rest of the day off. Hindi ko ba kailangan i-type muna mga ito? That can't wait. Sige, matulog ka na. Tumayo si Chelsea at nag-inat. Thanks, tinungo ng sariling silid. Pagsayad ng likod sa kama, tulog na siya. Hapon na ng magazine. Binasa ni Chelsea ang script matapos si print. Napangiti siya. Hindi siya kritiko, ngunit alam niya ang magandang kwento kapag nabasa. Dinala niya ang naka-folder na script kay Harley na nakahiga sa lounger sa may gilid ng swimming pool. Nakaskimpi swimming trunk ito ng itim, nagpapaaraw. Saglit na napatigil sa paglapit ang dalaga. Hindi malaman kung tutuloy o hindi. Naka-shades ito. Kaya hindi niya alam kung tulog o hindi. Lumakas ang tibok ng puso ni Chelsea. Kahit sabihin pang pusong babae si Harley, physically, he was still a man, a very appealing man. Sa pag-akalang tulog ang lalaki, pinagsawa ni Chelsea ang mga mata sa buong paghangang nakatitig sa malaaladones na katawan ng una. Oh my gosh, talagang super macho. Bronze, linan muscular, nangangati ang mga kamay para haplusin ang manipis na buhok na nakakalat sa matinpunong dibdib nito. Ngunit maagap na napigilan ng sarili. Mariing pumikit si Chelsea. Dapat lagi niyang isaksak sa isip na hindi sila talon ni Harley, na pareho silang nakasaya pagdating ng gabi. Gising si Harley. Sinadya lamang nitong magkunwaring tulog. Sa sulok ng mga mata inoobserbahan ng dalaga ang magiging reaksyon niya. Nalilito si Harley. Kitang-kita nito ang paghanga sa mga mata ni Chelsea. Paghanga ng isang babae sa isang lalaki. Nais na tuloy nitong magduda kung totoong ang T-bird ang dalaga. Ngunit bago pa ito ganap na makagawa ng konklusyon, mabilis na nagbago ang reaksyon ng mukha. Nang bagyang kumilos ang lalaki, tuluyan ang lumapit si Chelsea. Tapos ko nang itype. Gusto mo bang basahin? Inabot ni Harley ang folder. Bakit hindi ka magpalit ng swimsuit? Take a dip at the pool habang binabasa ko ito. Masarap ang tubig. Mainit-init. Kanina pa niya gustong maglunoy sa tubig. Patakbong nagbalik si Chelsea sa kwarto at nagpalit ng bathing suit. One-piece bathing suit ang suot niya. Modest, ngunit hindi pa rin mapigilan ni Harley ang di mapahanga ng alisin ng dalaga, ang nakapatong na roba at lumusong sa tubig. Isinantabi muna ito ang folder ng script at pinanood ang paglalangoy ni Chelsea. Lumangoy ang dalaga palapit sa kinauupuan niya. Bakit hindi mo ako samahan? Umiling si Harley. I can't. Sa ibang pagkakataon na lang. Enjoy yourself. I watch you. Sinadya nitong lamlaman ang titig sa dalaga, ngunit hindi niya napansin iyon. Mabilis na siyang lumangoy palayo. Nang umahon ng dalaga, mabilis na tumayo si Harley para alalayan ito. Ngunit mabilis nang nakaikpaw si Chelsea sa gilid ng swimming pool na hindi nangangailangan ng tulong. Dinampot ang roba at isinuot. Lihing na lang na napapailing si Harley. Lumapit si Darwin, may dala itong merienda na nakalagay sa tray. Oh, boss, insan, merienda na muna kayo. Salamat pero busog pa ako. Katatapos ko lang magtanghalian. Tanggi ni Chelsea na naupo sa isa sa mga plastic chair. Hoy, huwag mong sabihin na magsasunbathing ka pa. Sunog ka na. Pamubos ka ni Darwin sa pinsan. Inamban ito ni Chelsea ng suntok. Ito, gusto mo? Napahalakhak lang si Darwin. Ay, boss. Chair is nasa linya. Iniabot ang cylinder sa binata. Kinuha ni Harley ang sipa at pasimpleng lumayo para hindi mapakinggan ng dalawang pakikipag-usap sa babae. Sinong chair iyon? Pasimpleng usisa ni Chelsea. Anak ni Mother, siya ang co-producer ni Harley sa gagawing pelikula. Hindi ba't nalilink doon si Harley? Ngumisi si Darwin. Patay na patay si Chair kay boss. Isa din iyon sa asang-asa na siya ang makakasilo kay Harley. Hindi lang niya alam. Napakalabong mangyari niyon. Darwin, totoo ba ang sinasabi mo? Kahit sang anggulo ko naman tingnan, minsan huwag kang padadala sa panlabas na anyo ng nakikita mo. Sabi ni Darwin. Ano yun? Tanong ni Harley na hindi nila namalayang nakalapit. Wala ho, boss. Ayaw lang kasing maniwala nitong pinsan ko na totoo ang sinasabi ko sa kanya. Mukha ka naman kasing di ka panipaniwala. Boss naman, ikaw Chelsea, huwag kang masyadong nagpapapaniwala sa pinsan mo. Sa 10 sinabi, tiyak 11 ang mali. Dinampot na ni Harley ang folder at nagbalik sa itaas. Binigyan siya ni Harley ng 2 araw na day off. Agad na nagtungo si Chelsea sa kanyang silid at nagbihis. Ilang linggo na rin siyang hindi nakakadalaw sa apartment. Tiyak puro alikabok na ang kanyang kwarto. Nais din niyang samantalin ng pagkakataon para makabili ng personal na gamit. Pagbaba niya, naghihintay na si Darwin.
Wala kang dala. Ano naman ang dadalhin ko? May bihisa naman ako sa bahay. Mga akala ni Chelsea ihahatid lang siya ng pinsan sa istasyon ng bus. Ngunit tumuloy-tuloy sila sa highway. Bakit mo pa ako ihahatid? Pwede naman akong magbus. Paluwas rin lang ako kaya paaya. Yun na, hintayin mo na lang ako bukas ng hapon. Susunduin kita. Huwag na abala lang. Marami namang sasakyan. Magbabas na lang ako pabalik. Tanggi niya. Saka bakit ka nga ba umalis? Off din ngayon ni Nana Dalena. Sinong kasama ni Harley doon? Kayang-kaya yun ng sarili niya. Pabaliwalang tugon ni Darwin. Bakit nga ba pinaluluwas ka? May ipinakukuha siya. Pumihit si Chelsea sa pagkakaupo para sa pinsan. Darwin, tingin ko talaga, ginuguyo mo lang ako. Saan ko mga anggulo tingnan? Lalaking-lalaki naman si Harley. Mahusay nga siyang magdala. Kiit ni Darwin. Napailing si Chelsea. Hindi mo ba napapansin halos puro lalaki ang gustong kasama? Ang staff niya sa Dasma puro lalaki. Mula sa houseboy hanggang sa cook. Mas gusto niya ang lalaking sekretarya kaysa sa babae. Kaya hindi ko nga lang siniguro sa kanya na kaya mo magtago ng sekreto. Hindi ka pa kukunin. Matiim na tumitig si Chelsea sa pinsan. Gwapo din naman ito. Ikaw nagtake-advantage na ba siya sa'yo? Ano naman ang kala mo sa akin basta-basta? Pabaklang sabi nito. Napabungis-ngis si Chelsea. Nang mahimasmasan, iyong totoo, Darwin. Chelsea, si boss may delikadesa naman. Never na pumatol yan sa kanyang mga tauhan. Umayos ng upo si Chelsea. Sayang siya, no? Napaka-macho pa naman niya. Napasulap si Darwin sa pinsan. Akala ko bagalit ka sa COVID. Hindi nangangahulugang hindi na ako pwedeng humanga, Nakalabing sabi ni Chelsea. Wala ang mga kasama ni Chelsea sa apartment. Nalaman niya mula sa katabing pinto na nagpunta ang mga ito sa Subic at mag-o-overnight doon. Mabilis na nilinis ni Chelsea ang kwarto pagkatapos nagtungo sa SM at namili ng mga gamit. Isang bathing suit niya. Bumili siya ng pamalit, namili ng mga lotion. Napatingin siya sa relo pagkatapos makapamili. Maaga pa. Pwede pa siyang umuwi ng anilaw. Wala rin lang siyang kasama sa bahay. Wala rin siyang mayayakag na manood ng sine. Pasado 8:00 na ng gabi nang makarating siya sa beach house. Naroon sa garahe ang kotse. Ngunit wala si Darwin. Nang hindi makita ang pinsan ay nagtuloy na lamang siya sa kanyang kwarto para magpahinga. Nagising si Chelsea sa sunod-sunod na katok sa pinto. Napabalikwas siya ng bangon. Hindi pa man ganap na nagigising ang diwa nang tinungo ang pinto at binuksan. Bakit? Antok na sumandal siya sa hamban ng pinto at naghikab sabay inat. Napalunok si Harley nang makita ang ayos ng dalaga. Nakasando siya ng maiksi at bikini lang. Sa pag-inat ay lumitaw ang makinis na tiyan. Huli na nang mapansin ni Chelsea ang ayos. Oh, sorry. Nagbalik siya sa loob at hinagilap ang roba sa may paanan ng kama. I need you to take some dictations. Sumunod ka na lang sa study. Mabilis na tumalikod si Harley. Ganun ba yun kung matulog? Nag-iinit ang punong katawan ni Harley. Mas sexy pa yun kaysa sa pinakaseksing pantulog ni Cher. Pilit na pinakalma nito ang damdamin. Naghilamo si Chelsea para mawala ang antok. Napatingin siya sa relo. Pasado 12:00 na ng gabi. Nais sana niyang magprotesta ngunit alam niya, bahagi yun ng kanilang working agreement. Walang oras ang kanilang trabaho. Hinigit niya ang pagkakatali ng roba bago lumabas ng silid. Hindi siya sanay na matulog na naka-aircon. Hindi niya ginagamit ang aircon sa kwarto. Sa halip, ibinubukas na lamang niya ang mga bintana ng kwarto. Hindi rin siya sanay na matulog na maraming damit. Pantis at sando ang pantulog niya. Madalas siyang biruin ng mga kasamahan sa apartment. Paano kung magkasunog? Lalabas kang naka-bold. Hindi kaya nga laging nasa ulunan ko ang tuwalya ko. Ganti naman niya. Mag-isa lang naman siya sa kwarto. Kaya hindi siya naaasiwa kahit na talop siyang matulog. Kasalukuyang humihigop ng kape si Harley nang pumasok ang dalaga. Muntik na nitong mabitiwasan ng tasa. For Christ's sake, Chelsea, get dressed. Utos nito. Ano akala mo sa akin, santo? Matamang napatitig si Chelsea sa binata. How can I concentrate if I know you're wearing almost next to nothing? Tama na ang pagpapanggap. Bistado na kita. Ang naisana niyang isigaw ngunit maagap na nakontrol ang dila. Matagal bago na ibalik ni Harley ang konsentrasyon. Kinuha nito ang 2 folder ng script. Iniabutan niya sa kay Chelsea at nagsimula nang magtrabaho ang dalawa. Major surgery ang kailangan kung bibigyan nito ng bagong anggulo ang script. Magiging love drama action. Alright, we will try it your way. Ang sabi ni Harley kay Chelsea. Then, pagkukumparahin natin kung alin ang mas posible na hahataw sa takilya. Huwag mong papatayin yung mga major actions. Payo ni Chelsea. Make Danielle and Monique a real hero and heroine. Tickle the hearts of the moviegoers like Jack and Rose do in Titanic. That's stop. Gasgas na ang plot ng pag-ibig ng mahirap at mayaman.
Hindi ba malaking hamon iyon para sa'yo bilang writer kung paano mo mabibigyan ng magandang twist ang isang gasgas ng kwento? Your top young lady. May paghangang sabi nito. Okay, get your copy of your last revision. Kinuha ni Chelsea ang kanyang file, inihanda ang lapis at stenopad at humagdang mag-take note. Nagsimulang magdikta si Harley. Mabilis namang kumilos ang mga daliri ni Chelsea sa pagkuha ng notes. Inspired, tuloy-tuloy ang daloy ng utak ni Harley. Hindi na nila namalayan ang paglipas ng oras. Tumigil lang sila ng kapwa makadama ng pagod at gutom. Pagod na ang kamay mo, you better take a rest. Kaya mo namang sundan ang dictation ko sa tape. Iti-tape ko na lang. Kinabukasan nagulat si Chelsea nang pagpasok niya sa study room. Tinatnan si Harley na tulog pa rin sa sopa. Naka-on pa rin ang tape. Maingat ang kilos na inilisiyo ni Chelsea. Hinayaan lang muna niyang makatulog ito. Bumaba siya at ipinaghanda ito ng almusal at iniakyat sa itaas. Nagising si Harley sa amoy ng bagong lagang kape. Pupungas na bumango ito. Dito na pala ako nakakatulog. Naghihikap ito sabay inat. What time is it? Gusot ang buhok. Nagsisimula ng tumubo ang balbas. Ngunit kahit ganun ang ayos ng lalaki, makapigil hininga pa rin ang kagwapuhan ito. Nahigit ni Chelsea ang hininga. Good morning, 9:30 na. Mag-almusal ka na muna bago mo ituloy ang tulog mo sa kwarto. Huminga ng malalim ang binata. Nilinis ang dalawang daliri ang sulok ng mga mata. Inaalis ang mga bakas ng tulog. Bagong paligo si Chelsea. Basa pa ang maiksing buhok na sinuklay patungo sa likod. Langhap nito ang amoy ng malinis na samyo ng sabong pampaligong ginamit. She was as fresh as the morning breeze nang mapating ito sa dalaga na napaka-sexy niya sa suot na halter top cotton blouse at cycling shorts halatang walang suot na bra. Instant ang reaksyon ng katawan ng binata. Kinuha ang throw pillow at inilagay sa kandungan. Maliligo lang muna ako. Tumayo na ito at tinungo ang pinto. Magkape ka muna, habol ni Chelsea. Ngunit tuloy-tuloy na si Harley. Hinabol na lamang niya ang tingin ng likod nito pag kinaway hinarap ang trabaho. May mga number ang tapes, napailing si Chelsea. Tiyak niya mag-uumaga na natulog ang lalaki. Puno ang 3 tapes. Umupo siya sa mesa at nagsimulang i-transcribe iyon. Ililipat niya ito sa steno, saka niya itatype sa computer. Hanga siya sa utak ni Harley. Mabilis ang daloy ng kwento, tuloy-tuloy. Nang magbalik si Harley, mahaba-haba na ang nasasali niya sa stenopad. Ituloy mo na yan. I continue this outside. Kinuha nito ang cassette tape at lumabas na ng silid. Iniwang mag-isa si Chelsea para tahimik na makapagtrabaho. The end. Nakangiti si Chelsea habang tinitipa iyon. Sa wakas, napahikap siya. Napasulyap sa wall clock. Lagpas na ng hating gabi. Buhay na buhay pa rin ang adrenaline ni Harley. This calls for celebration. Tinungo ang bar at kumuha ng champagne. Sinalina ng 2 goblet. Ibinigay ang isa kay Chelsea. Tuas, nag-toast sila. Naupo sila ng magkabilang dulo ng sopa. Gusto muna nilang makapag-unwind bago matulog. I think we came up with a better story. Thanks to you. Napakaliit lang na naiambag ko, aniya. Ngunit kahit paano proud siya na kinilala yun ng binata. Huwag mong maliitin yun, Chelsea. Malaki ang nagawa mo para mabalansi ko ang kwento. I can't wait to start shooting. Excited na sabi nito. And I want you to be on the set para kapag may kailangang baguhin sa script, mabago natin agad. I'm sorry pero 2 buwan lang ang hiningi kong bakasyon sa opisina namin. Anyway, by that time siguro magaling na rin si Edric. Malumanay na paalala niya. Don't remind me about Edric. Nagtatawang sabi ni Harry. I like you better than him. Biro nito. Hala ka, isusumbong kita. Ganti niya. Kung saan-saan napadako ang kanilang usapan habang ang alak ay unti-unting nauubos sa kanilang dalawa. It was so relaxing. Inaantok na si Chelsea ngunit wala pang gustong maunang tapusin ng gabi. Nang marinig nila ang tilaok ng manok sa labas, sabay silang napatingin sa relo. Mag-aalas 3 na ng madaling araw, sabay silang napatawa ng mahina. Madaling araw na pala, mabilis na sinaid ni Chelsea ang laman ng kanyang baso. Good night. Tumayo na siya, ngunit parang nangalog ang mga tuhod, bahagyang umikot ang paligid. Nagmamadaling inilalayan siya ni Harley. You're tipsy. Napahigik-hik siya. No, ang tanggi. Nabigla lang akong tumayo. Come on, ihahatid na kita sa silid mo. Payakap na inilalayan ito ang dalaga. Gosh, ano ang inilagay mo sa inumin ko? Natatawang sabi niya. Iniyakap ang kamay sa bewang nito. Bakit parang nangangalog ang tuhod ko? Hindi ka pala sanay uminom, kantsaw ni Harley. Bibihira akong uminom ng may alcohol, amin ang dalaga. Pakiramdam niya parang napakalayo ng silid gayong katabi lang iyon ng study. Tinamaan na rin si Harley ng ininom, magkasabay silang bumagsak sa kamama. Lumamig na ang almusal at lalamig na rin ang tanghalian. Wala pang bumababa ka na Chelsea at Harley. Hindi pa rin ho ba nagigising yung dalawa? Tanong ni Darwin kay Aling Dalena.
ang katiwala ng rest house. Napuyat siguro sila kagabi. Alam mo naman mag-iisang linggo ng halos puro trabaho ang inaatupag ng dalawang iyon. Kilala mo naman si Harley kapag nasa mood magtrabaho kahit maghapon at magdamag. Samantala ng mga oras na yun, tinangka ni Chelsea na bumilang. Mula sa pagkakahiga ngunit hindi siya makagalaw. Parang may kung anong bagay na nakadagan sa mga binti at sa may dibdib niya. Parang may nakasiksik sa may balikat at parang may buhok na sumusunod sa may ilong. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mga mata. Buhok, yun ang unang nahagip ng paningin niya. Kulot na buhok. Si Harley. Harley, gising. Anong ginagawa mo dito? Tiyangka niya itong itulak ngunit para lamang siyang nagtutulak sa pader. Hindi natinag. Sa halip ay gumalaw ang walang pinsalang kamay ng lalaki at kinubkob ng palad ng kanyang dibdib at banayan na minasahe yun. Nahigit niya ang hininga. Stop it. Tinangka niya ang pigilin ng kamay nito. Ngunit naramdaman naman niya ang labi nito sa may leg niya. Bakit sa may tenga? Bahagyang kinagat ang malambot na bahagi sa kaginamot ng dila ang kaunting sakit na idinulot. Harley, ano ba? Kulang ang ding sabi niya. You smells nice, even early in the morning, sabi ng lalaki. Nawari hindi pa ganap na nagigising. Gumapa ang labi nito sa may panga niya, sa pisngi, sa may ilong at sa wakas sa kanyang mga labi. She tried to hold back, sumpaman. Ngunit nang angkinin ng mga labi yun ng kanyang mga labi, hindi na niya nakayang paglabanan ng pagnanasa. Lumalagom sa kanyang pagkatao. Ganap na siyang nakalimot ng madama ang haplos ng palad nito sa kanyang katawan. Niyakap siya nito sa bewang. Halos madurog siya sa higpit ng yakap nito. Damang-dama niya ang bawat bahagi ng katawan nito. His tongue stroked her teeth, nananalasa sa loob ng kanyang bibig. Tila nabibingis siya sa lakas ng kabog ng sariling dibdib. Isang mahabang ungulang pinakawalan niya. I know it would be this way. Paungol na bulong ni Harley sa kanyang tenga. Nang sa wakas ay iwan ito ang kanyang mga labi. I want to kiss you, to touch you, to taste all of you. Iniyakap niya ang kamay sa leg nito at kinabig pababa sa kanya. Again, Harley, kiss me again. Masuyong isinuklay ang mga daliri sa makapal na buhok nito. Buong alam na muli nilang inangkin ang kanyang mga labi. Nagulat pa ito sa ereksyon ng sariling katawan. He was shaking with the need to have her, to be with her. Never ever before had felt so weak and so strong. Never had he craved for a woman to the point of crying his needs aloud. Chelsea. Ang paulit-ulit na sambit nito habang pinapaliguan ng halik ang buong mukha ng kasuyo. He wanted to brand her with his kisses at isigaw sa buong mundong, akin ka. Sunod-sunod ang busina. Napalabas si Darwin. Wala itong inaasahang papating na bisita. Agad nakilala ang van ni Cher. Bubuksan na sana nito ang gate ngunit naunahan na ni Manggorio ang asawa ni Nana Dalena. Ang mag-asawa ang katiwala roon. 3 sasakyan ang dumating. May mga kasamang kaibigan si Cher at mga reporter. Good morning, ma'am. Pagbibigay galang ni Darwin. Bahagyang tango at ngiti ang naging tugon ng babae. Ang sermo. Tulog pa ho. Ibaba mo na yung mga gamit ko. Dito na muna kami ng mga friends ko ng ilang araw. Gusto kong bantayan si Harley para matapos na niya ang script. Tuloy makapag-relax naman kami. Kinuha ni Darwin ang mga gamit ng dalaga sa kotse. Kasunod ang yaya nito. Itinuloy sa dating cottage na ginagamit nito kapag pumamasyal ito ron. May 5 cottages sa compound. Laan iyon para sa mga bitisita ng mga Gonzalo. Nakangiting pumanhik si Cher sa itaas. Ganap nang nakalimot si Harley at Chelsea. Hindi nila narinig ang pagdating ng mga sasakyan, ang pagkakaingay sa ibaba. Muling inangkin ni Harley ang labi ng dalaga. He touched her to gauge her readiness. She was so hot, so wet. Harley, iyak din niya. She was craving for something na hindi niya kayang bigyan ng pangalan. She was seeking for a release na tanging ang kasuyo lamang ang makakapagbigay. Sumilip si Cher sa study. Walang tao. Isinunod ang kwarto na alam na ginagamit ni Harley, ngunit bakante rin. Tinungo ang pangatlong silid. Bahagyang kumatok sabay tawag. Honey, na-freeze ang dalawa. Sabay na napatingin sa may pinto. Shit si Cher, bulong ni Harley. Isinusob ang mukha sa may balikat ng kasuyo para paghupay ng sarili. Baka pumasok dito. Umalis ka na. Itinulak niya ito para umalis sa pagkakadagan sa kanya. You're safe this time. Frustrated na sabi ni Harley. Isang maring halikan ang binigay nito sa kanya bago tinungo ang adjoining bathroom para doon dumaan. Nais namang magtago ni Chelsea. Hinila ang kumot at itinalokbong. God, impit na daing. Hindi niya malaman kung magagalit o magpapasalamat sa pagdating ni Cher. Ang tangi niyang alam hindi na magbabalik sa dati ang kanyang buhay. Inis na sinubukang pihitin ni Cher ang lock ng pinto. Narinig iyon ni Chelsea ngunit hindi pinansin. Nagpasalamat siya at nailak pala iyon kagabi kung hindi tiyak na huli na sila sa akto. Nagrarayot pa rin ng damdamin. Isang hibla na lang ang layo niya sa pagpapariwara.
Hindi niya matukoy kung alin ang masigit na nararamdaman, regret or relief. Mabilis namang nag-shower si Harley. Yun na yata ang pinakamabilis na paliligo na ginawa niya sa buhay. Basa pa rin ang buhok at nakatapis ang tuwalyang lumabas. Char, what are you doing here? Oh, there you are. Who's in there? Lumingon sa nakapinid na kwarto. Nasa mukha ang pagdududa. My secretary, sabi ni Harley. What are you doing here? Napasimangot ang magandang mukha ng dalaga. Han, I know ayaw mong pa-istorbo but I know you're not bored to death. So I decided to give you a break. Nagsama ko ng ilang kaibigan. Alright, sige magbibihis lang ako. Anyong tatalikod na siya ng pigilin ng Yorbia. Wala ka bang nalilimutan? Malambing na tanong nito. You haven't welcomed me properly. Kinabig nito ang ulo ng nobyo at ginawa na ng mahabang at maalam na halik sa mga labi. Marahas na kinilas ni Harley ang kamay ni Charlie na nakapulupot sa leeg niya. Napatingin siya sa kabilang pinto. Nakokonsensya. Sige na, I'd better get dressed. I'll help you. Alok ni Charles sabay ngiti ng may kapilyan. Yung mga kaibigan mo naghihintay sa ibaba. They can't wait. Anang dalaga. No, sige na. Mabilis nang pumasok si Harley sa pinto at isinara. Tagal-gal na napatitig si Charles sa nakapinid na pinto. First time na ginawa yun ng lalaki sa kanya. Nagpupulos ang kaloobang bumaba ang dalaga. Mabilis namang nagbihis si Harley. Ayaw nitong makahalata si Charles. Bago ito bumaba, sinilip si Chelsea sa kabilang silid. Nakatalukbong pa rin ang kumot. Pinagkaguluhan ng mga reporter sina Harley at Chelsea. Litong-lito si Chelsea. Hindi malaman ang isasagot sa kabi-kabilang tanong ng mga reporter. Sandali lang mga kaibigan, nahihilo ang fiancé ko. Halos buhati ni Harley si Chelsea patungo sa terrace. Alam ng binata, nananahingan ang mga reporters na nasa sala. Iniupo siya nito sa upo ang bakal. Itinuo ng magkabilang kamay sa hawakan. Sumang-ayon ka na lang sa bawat sasabihin ko. You will be properly compensated. Pabulong na sabi. Ano? This is ridiculous. Hindi makapaniwalang sabi ng dalaga. Sa mahina ring tinig, niloloko mo lang sila. Anyong tatayo na siyang ngunit maagap siyang pinigilan nito. Name your price just for a phone engagement. Napatimbagang si Chelsea. Nagpupuyos ang kaloobang napatitig siya sa lalaki. House and lot plus a car of your choice. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Chelsea. Alright, ani niya. Good, yumuko ito. Kinuyumos ng halik sa mga labi ang nadalaga. Pulang-pula si Chelsea ng bitiwan ng lalaki. What was that for? Galit na sabi niya. Hindi yun pinansin ni Harley. Tinawag ang nagdaang waiter at humingi ng 2 basong alak. Here, drink this. Iniabot ang isa kay Chelsea. Halos palabay nilang tinungga ito. Nangakayan siya ni Harley pabalik sa mga reporter na naghihintay. Nais nang umurong ni Chelsea. Paano kung tanungin nila ko? Sumang-ayon ka lang sa sasabihin ko. Inakbayan siya ni Harley. Yumakap naman siya sa bewang nito. Hindi sa dahil nais niyang magpakasweet, kundi parang nais bumigay ng mga tuhod niya. Nakabawi si Charles sa pagkabila. Isang matalim na tingin ang ipinukol kay Badet. Sumablay ang kanilang ear. Ayaw naman itong magmukhang tanga sa harap ng mga reporter. Ito ang unang tumayo at binati ang dalawa. Congratulations! Hinalikan ito sa sulok ng bibigang binata at bahagya lamang dumampi ang pisngi nito sa pisngi ni Chelsea. Thank you, matamis ang ngiting tugon ni Chelsea. Malaki ang inis niya sa babae. Kanina itinuring siya nitong parang isa sa mga alipin. Pagkakataon na niyang makaganti kahit paano. You fooled us. I thought you were his secretary. Nakangiti ang babae, ngunit nag-aapoy ang mga mata sa matinding galit. Kung kaya mong makipaglaro, kaya ko rin. Yes, I am. Ayokong kumuha siya ng ibang secretary habang hindi pa po pwede si Edric. Kaya ako na ang nagpresentang pansamantalang maging sekretarya niya. Mahirap na. Nagtatawang tumingala siya kay Harley. Napangiti ang binata at masuyong kinintalan siya ng halik sa mga labi. Nagsimula nang magtanong ang mga reporter, when will the wedding be? No actual date yet. Marami pa akong commitment sa ngayon after the filming of Talahib, ang pelikulang gagawin ng tinutukoy. Definitely, yun ang pag-uusapan namin. Ngumiti si Cher ngunit halatang napipilitan lamang ito. Pagkaraan ng ilang sandali, tahimik na itong umiksit. Patuloy na iniginigirl ng mga reporter ang dalawa. Napatitig si Harley sa mukha ng dalaga. He admired the wit in an unsparing tricky question. Soon all the reporters were eating her hands. How did the two of you meet? Pananalakab ni Babette. Through Darwin, my cousin, his driver. Bakit ni minsan na hindi ka namin nakitang kasama ni Harley na lumalabas? Tanong ng isa pa. I don't want to involve myself with his public image. I want our private life to remain private. Pagkaraan ng ilang minuto, agad na pinutol ni Harley ang interview. Palagay ko, sobra ng scoop yan para bukas. Biro nito. Niyaya na ang lahat sa garden para roon ituloy ang kasayahan.
Humiling ang mga ito na magpa-picture ang newly engaged couple. Nagbigay ang dalawa. Chelsea tumingin ka kay Harley. Tumingin naman siya. Nagsanlubong ang kanilang mga mata. Panay ang flash ng camera ngunit hindi napansin iyon ng dalawa. Yumuko si Harley at kinintalan siya ng halik sa mga labi. Parang nagising ang dalawa nang magpalakpakan ng mga tao sa paligid nila. Masayang itinuloy nila sa garden ng kasayahan. Tumugtog ng waltz, nagsayaw ang dalawa. Thank you very much, you were a great dart. Bulong ni Harley sa may tenga niya. Ngumiti siya at inihilig ang pisngi sa may dibdib nito. Sa tingin ng mga bisita, they were very much in love na malapit na ngang magpakasal. Nasa kanyang cottage naman si Char ng mga sandaling iyon. Ngit-ngit na ngit-ngit. Ibig nitong magwala ngunit maagap na pinigilan ni Betty at ni Babette. Tama na, gusto mo bang ikaw mong pagpestahan ng lahat? Saway ni Babette. I don't believe it. Hindi totoong magnobyo ang dalawang iyon. Gusto lamang makaiwas ng lalaking iyon. Galit na sabi ni Char. Gusto mo kasi siyang gipitin. Ikaw tuloy ang nalagay sa alanganin. Gustong sabihin ni Babette. Wait, minabuting tumahimik na lang. Kapag gano'n ang mood ng babae, hindi na ito nakakakilala ng katwiran. Napangiti si Char. They can fool everybody but not me. Humanda ang babaeng yun. I-expose ko siya. Chelsea, ano ito? Si Tani Darwin sa pinsan ang magtaimpuhan. Magpasalamat ka sa akin, tinutulungan ko lang ang amo mo. Matabang na tugon niya. Alam mo ba kung ano yung pinasukan mo? Magugulo ang buhay mo. Nababahala si Darwin para sa pinsan. Kilala nito ang mga taga-press. Hindi titigilan si Chelsea hanggat hindi nakakalkal ang ultimong kaliit-liitang bahagi ng pagkatao. Ikaw ang nagdala sa akin dito. Ang paninisi naman niya kay Darwin. Sa kanila ko mo rin ako. Hindi totoong bakla. Maagap na tinakpan ni Darwin ang kanyang bibig nang makitang papalapit si Harley sa kanila. May problema, Chelsea, Darwin? Wala. Mabilis na kaila ni Chelsea. Nakapormal na hinarap ni Darwin ng amo. Pwede ba tayong mag-usap ng lalaki sa lalaki? Sure, iginagalang kita, Harley. Sasamahan kita kahit sa ang kalokohan, pero huwag mo idadamay ang pinsan ko. Hindi ako mangingiming pumatay kung maaagrabyado siya. Banta nito. Natouch si Chelsea sa gesture ng pinsan. Hindi rin pala siyang ipagtanggol nito kung kinakailangan. Darwin, anyong lalapitan niya ang pinsan ngunit maagap siyang pinigilan ni Harley. Inakbayan ni Harley ang dalaga. Let me handle this. Masuyong sabi ni kay Chelsea. Ipinagtapat nito kay Darwin ng lahat maliban sa napagkasunduan lang magiging kabayaran niyon. Napabuntong hininga si Darwin. Gaano katagal na magpapanggap hanggat kinakailangan, sagot ni Harley. Bumaling si Darwin sa pinsan. Ihanda mo ang sarili mo. Paalala nito. Kaya mo ba? Bahala na. Kibit balikat na sabi niya. Pasensya na ka na. Kung alam ko lang di hinayaan na lang kitang manahimik doon. Malinis naman ang intention ko. Hinging paumanhin nito. Pagkatapos ng gabing iyon, malaki na ang ipinagbago ng buhay ni Chelsea. Naging instant celebrity siya. Tulad ng babala sa kanya ni Darwin, kinalkal mong kalit-litang bahagi ng kanyang buhay. Baliwala naman yun kay Chelsea. Wala siyang dapat itago at ikahiya sa pagkatao. Yun nga lang nawala siya ng privacy. Ngunit alam niya pansamantala lang naman ang lahat ng iyon. Sa malaot madali, magsasawa rin ang mga ito kung wala ng ibang maisusulat tungkol sa kanya. Yun nga lang ayaw na niyang muling humarap sa mga interview. Parang ang isang kwento ng fairy tale ang lahat. Nakatira na siya ngayon sa isang kondo. May sariling couch na tulad ng pinapangarap niya noon. Nakakadalo sa mga malalaking pagtitipon na tanging sa pelikula lang niya nakikita. Para siyang si Cinderella. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Chelsea. Tumingin siya sa labas ng bintana. Tired, inalis ni Harley ang isang kamay sa manibela. Iniakbay sa kanya at kinabig siyang palapit dito. Inihilig niya ang ulo sa balikan nito. Yun lang ang pinakamalaking compensation niya. Malambing si Harley. Caring, he showered her with lots of attention. She was in love with Harley. Kahit alam niyang pansamantala lang ang lahat ng iyon. Ibinigay niya ang lahat-lahat kay Harley na walang hinihintay na kapalit. Ngayon ay iintindahan na niya ang nanay niya at si Rose kung bakit nagawa ng mga itong magpakatanga sa pag-ibig. Like in fairy tale, may katapusan din ang lahat. Isang umaga, bumulaga sa kanya iyon sa tabloid. Former beauty back in Cher's arms again. Anang caption ng larawan na Cher at Harley na magkasama sa isang dinner party. Parang nagising si Chelsea mula sa malalim na pagkakatulog. Bumulaga sa kanya ang realidad. Hindi na kailangang basahin ang mga detalye. Nararamdaman na niya iyon noon pa. Papadalang na ang pagpunta-punta sa kanya ni Harley. Ang laging dahilan, busy ito sa ginagawang pelikula. Gusto niyang makatiyak. Pinuntahan si Harley sa location shooting nito. Ngunit hindi na sila nagtuloy ng makitang nakaparada sa tinutuluyang cottage ni Harley ang kotse ni Cher. Idinaan ni Amir yung 2 beses ang palad sa harap ng mukha ni Chelsea. Hey, mukhang mas malalim pa sa pilip hindi pang iniisip mo. Biro nito. Nagulat si Chelsea, malungkot na ngumiti.
May iniisip lang ako. Nakiusap si Chelsea sa kanyang hepe at nagpalipat siya ng destino sa liblib na bayan sa Isabela. Doon malayo sila sa lahat. Walang kuryente, walang TV, tanging radyo lang ang libangan ng mga tao. Doon walang nakakakilala sa kanya. Malaya siyang nakakagalaw. Wala siyang pinagsisisihan. Minahal niya ng lubos si Harley. Ang tanging regret lang niya, hindi siya nabuntis, hindi sila nagkaroon ng anak. Chelsea, may problema ka ba? Tanong ni Amory. Kasamahan niya sa Municipal Circuit Trial Court ang babae. Halos wala naman silang ginagawa maghapon kundi magkwentuhan. Isang beses isang buwan lang kung dumating ang kanilang judge. Dahil maliit lang naman ang bayan, mabibilang sa daliri ang kasong umaabot sa korte. Madalas sa barangay pa lang naaayos na. Wala, mabilis na kailan niya. Naninibago lang ako. Ngunit hindi ganun kadaling i-discard si Amory. Hindi ka magpapalipat sa isang napakaliblib na bayan mula sa Maynila kung wala kang tinatakasan. Huminga ng malalim si Chelsea. Alright, gusto kong makalimutan ng isang sad love affair. Umupo ng ayos si Amory at humandang makinig. Anong nangyari? Hindi naman kayang biguin ni Chelsea ang kanyang avid listener na daig pang nakikinig ng isang soap opera sa radyo. Sa permisang pagkakaupo, medyo inedit lang niya ang ilang bahagi ng kwento. Bakit ka umalis? Bakit hindi mo siya binigyan ng pagkakataong magpaliwanag? Malungkot siyang napailing. What for? Wala namang mababago. Wala naman siyang ipinangako. Nang mahalin ko siya kasama ko ng minahal ang mga pagkukulang niya. Nang kailangan na niyang lumaya, I had to set him free. Paano ka? May awang humaplos sa puso ni Amory. Heto, buhay pa naman ako. Kasabihan nga, walang sugat na rin naghihilom ng panahon. Alam mo kung anong gamot sa pusong sugatan? Kapwa puso din, biro nito. Iyang si Konsahal panayang pa-display sa'yo, binata pa iyan. Ngumiti siya, ngunit tulad ng dati, mula nang dumating siya ron, walang buhay ang kanyang mga ngiti. Huwag na muna, Amory, hindi pa ako handa. Siguro matatagalan pa bago siya matutong umibig muli. Mula nang dumating siya ron, ilang beses nang may nanghaharana sa kanya. Napangiti si Chelsea. Noon lang niya naranasang maharana, makipagsayawan sa plaza, magpiknik sa ilog kasama ang kadalagahan at kabinataan. Payak ngunit kapaano ay nalilibang siya. Ngunit pagdating ng gabi, kapag mag-isa na lang siya, kapag may panahon siyang mag-isip, doon siya sinasagilahan ng matinding lungkot. Huli ng ilang araw ang dating ng Jari sa kanila. Sa entertainment section na basa niya, palabas na ang pelikula ni Harley. Maganda ang review at resulta nun sa takilya. Nagpaalam siya kay Amory. Luluwas na muna ako ng Maynila. Babalik ka pa? Buhat nang dumating si Chelsea 3 buwan na ang nakakaraan, ay ngayon lang siya babalik ng Maynila. Siyempre naman narito ang trabaho ko. Tumuloy siya sa bahay ni Rose. Gulat na gulat ito sa bigla niyang pagdating. Saan ka ba galing na babae ka? Bigla ka na lang nawala. Nalaman na lang namin nagpalipat ka na ng destino na walang nakakaalam kung nasan ka. Tuloy-tuloy na si Tanner Rose. Nasa Isabela lang ako doon sa bayan ni Judge Luciano. Ang kanilang hepe ang kanyang tinutukoy. Alam mo ba ang latest tungkol kay Harley Gonzalo? Tinakpa ni Chelsea ang tenga. Please Rose, ayoko munang makarinig ng namang balita tungkol sa kanya. Nakiusap sa kaibigan. Ikinibit na lang ni Rose sa mga balikat. Kinabukasan nagpaalam siya kay Rose na may pupuntahan. Gusto niyang panoorin ang pelikula na mag-isa. Kakabubukas pa lang ng sinehan sa SM Mega Mall, nakapila na siya. Hindi kumukurap ang mga mata ni Chelsea na nakatutok sa silver screen. Nag-roll ang credit film. Nagulat siya nang mabasa ang pangalan niya. Story and screenplay by J.H. Gonzalo and Chelsea Andrade. Tapos na ang pelikula. Napasinghot si Chelsea sa ending ng pelikula. Hinagilap niya ang panyo sa loob ng shoulder bag. Here, may nag-abot sa kanya ng panyo. Pamilyar sa kanya ang amoy ng pabango nito. Kinabahan siya. Napatingala siya sa pinanggalingan ng tinig. Ikaw, naupo sa tabi niya ang lalaki. Dinampayan ng panyo ang sulok ng kanyang mga mata. I thought the movie had a happy ending. Napatango siya. Hindi ang pelikula ang iniiyakan niya ng sandaling iyon, kundi ang sarili. Paano mong nalamang narito ako? Tanong niya. Kanina pa kita sinusubaybayan mula nang umalis ka sa bahay ni Rose. I wanted you to watch the movie in peace kaya dumistansya na muna ako. The traitor. Ngunit hindi niya magawang lubusang magaling kay Rose ng mga sandaling iyon. Sa kaibuturan ng kanyang puso, lihim siyang nalalangin na sana muling mag-cross ang landas nila ni Harley kahit minsan pa. Sa loob ng 3 buwang pagpipilit na ganap na makalimot, walang sandaling nawaglit sa isip niya ito. Anong masasabi mo tungkol sa pelikula? Wala kong napatitig siya sa lalaki. Sa loob ng 1 oras at 45 minuto na nakatutok ang paningin niya sa screen, wala siyang naintindihan sa pangyayari dahil nakatuon ang buong puso at damdamin niya sa lalaking nasa likod ng camera. Let's get out of here. Tila wala sa sariling napasunod siya sa lalaki.
Nakasakay na sila sa kotse, hindi pa rin pinapaandar ng Harley ang sasakyan. Bigla siyang niyakap nito ng mahigpit at siniil ng halik sa mga labi. Matagal na naghihina ang kanilang mga labi. Naroon sa halik na yun ang matinding pangungulilang na darama para sa isa't isa. Kapwa sila naghahabol ng hininga nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Ngunit natiling magkayakap sila sa isa't isa. Damn you have no right to put me in such pain, to torture me again. Halos hindi na siya makahinga sa higpit ng yakap nito. Pag-uway mabilis nitong pinaandar ang kotse. Isang sandali pa'y nasa kondo na sila. Walang kibuang pumasok sila sa loob. Dahil hapong-hapo ang kanyang pakiramdam na naupo siya sa sofa. Tinungo naman ni Harley ang bar. Naglagay ng alak sa baso at inisang tungga. Pag-uway nagsali ng isa pang baso at inabot sa dalaga. Natiling nakatayo si Harley at palakad-lakad. Did you know kung ano ang ginawa mo sa akin? God, I almost went crazy. I was in the middle of filming nang bigla ka nilang nawala. Gusto kitang hanapin. Gusto kong humingi ng break sa shooting, but I couldn't. I have to finish that damn movie in time. Halos araw-gabi ang shooting namin para lang matapos ng maaga. Para lang magkapanahon ako napuntahan ka. Nang sinabi sa akin ni Darwin, naroon ka lang daw sa grandparents mo. Sakalang pumanatag ang loob ko. Tinapos ko ang pelikula. Na hindi ko na nga nakitang ganap na tapos ang pelikula. Agad kitang pinuntahan doon sa grandparents mo para lamang malaman na hindi ka naman pala umuwi doon. Alam mo ba ang ginawa ko kay Darwin? Nabuntal ko siya. Nasaan siya? Tanong niya. Still looking for you. Ang sabi ko sa kanya, huwag siyang babalik hanggat hindi ka kasama. Pinuntahan ko ang mga kaibigan mo, ang mga dati mong kasamaan sa trabaho, sa bahay. Pero ni isa walang makapagsabi kung saan ka naroon. I did everything para lamang makita ka. I hired detectives. Din kagabi, tinawagan ako ni Ross. Alam mo ba kung gaano ang pagpipigil ko na puntahan ka? Ang sabi ni Ross, makabubuting sa umaga na lang kita kausapin. Tamang pasakay ka na sa taxi nang dumating ako. Sinundan kita. Matagal na napatitig siya kay Harley. Why did you bother so much? Ayaw niyang umasa. Inisang hakbang ni Harley ang pagitan nila. Sinambilat siya nito at kinulong sa mga bisig. Damn it, Chelsea. Are you so obtuse? I love you. Anong sinabi mo? Parang hindi siya makapaniwala sa narinig. Ikinulong ni Harley sa dalawang palad ang maliit na mukha ng dalaga. I'm in love with you. Mahal kita. Buong pagmamahal na hilikan siya nito sa labi. God, I love you to. Handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Handa akong magpanggap sa buong mundo kung kinakailangan para sa'yo. Nang muling magyakap, naroon ang matinding pananabik sa isa't isa. Mabilis na hinubad ang saplot sa mga katawan. Nagsalsika ng mga butones ng kanilang mga damit. They made love, firstly and passionately. Pagkatapos ng mahaba-habang sandali, hupa na ang bugso ng kanilang damdamin, ngunit nanatili pa rin magkayakap sa isa't isa. Bakit mo ibinalik itong kondo? Iyong kotse, nasa pangalan mo na ang mga ito. Hindi ko kailangan ng mga yan, Harley. Sumang-ayon ako nun dahil gusto kitang tulungan. Alam ko hindi si Cher ang tamang babae para sa'yo. Bagyang bumangon sa Harley. Tinuko ng isang braso sa ulo para makita ang mukha niya. Bakit ka umalis ng walang paalam? Marami kang hindi sinasabi sa akin. Nang mabasa ko na nagkabalikan kay Richard, I thought it was time for me to exit. Gusto kong magsimula ng panibagong buhay. Kaya nagpalipat ako sa Isabela. Doon sa lugar na walang nakakakilala sa akin at walang nakakapagpaalala sa akin sa nakaraan. Sa loob ng 3 buwan, wala akong ginawa kundi magsumikap makalimot. Did you forget me? Gumuhit ang pag-aalala sa mukha nito. Humiling siya. Kahit anong aking gawin, hindi kita magawang kalimutan. Nang mabasa ko sa dyaryo na showing ng pelikula mo, lumuwas ako ng Maynila. Ay tik naghahanap lang ako ng dahilan para makabalik dito. At siguro kung hindi mo ako sinundan, baka ako na rin ang gumawa ng paraan para muli tayong magkita. Mahal kita, Harley. Noon pa man, handa na ako kahit ano ang maging papel ko sa buhay mo. Lover, mistress, huwag ka lamang tuluyang mawala sa buhay ko. Yes, you will be my lover, my mistress, my wife. Will you marry me? Yes, yes. Mahigpit na yumakap si Chelsea sa binata. I'll give you the grandest wedding doon sa hometown mo. Pangako ni Harley. And I promise, Darwin, I'll turn you into a real one. I'm sure nagtagumpay ako. Bigla namang kumalas si Chelsea sa pagkakayakap sa lalaki. Anong sinabi mo? Bakit? Anong sinabi ni Darwin? T-bird ka raw. Nagsalubong ang mga kilay ni Chelsea. Loko talaga ang Darwin na yun. Alam mo ba kung bakit awang-awa ako sa'yo nun sa tuwing napapatingin ako sa'yo? Bakit nga ba? Curious na tanong ni Harley. Bakla ka raw. Ano? Biglang napabangon si Harley. I'll kill him, I swear. Banta nito. Yumapo si Chelsea sa lig nito at hinilang pabalik sa kama. While sa isang banda, we better forgive him dahil sa ginawa niya ay nagtagpo tayo. Sa isang banda tama ka, sang-ayon ni Harley at muling sumukob sa kumot.
Gusto nitong lapitan ang dalaga, ngunit hindi pa rin ganap na humuhupa ang damdamin. Marahang kinabig nitong pasara ang pinto. Matagal na nakahiga si Chelsea sa kama. Hindi siya maaaring magtago sa silid na maghapon. Kumakalam na rin ang kanyang sikmura. Patamad na bumangon siya, tinungo ang banyo at naligo. Nagsisinungaling si Darwin. Hindi totoong silahis si Harley. Ginoyo lang ako ng lokong iyon. Mabilis na tinapos ang paliligo. Kay Darwin nakatuon ang galit ngayon. Pagbaba niya, tahimik naman ang kabahayan. Ngunit agad na nakita ang van at isang kotse sa labas. Wala ang mga bisita. Tumingin siya sa labas ng bintana. Naroon ang mga ito. May nakatirik na malalaking payong sa may dalampasigan. Nagtungo siya sa kusina. Abala si Nana Dalena at ang isang katulong na naka-uniforme ng puti sa paghahanda ng pagkain. Curious na napatingin sa kanya ang huli nang pumasok siya sa kusina. Gising ka na pala, Chelsea. Gusto mo ng kape? Ako na lang ho ang gagawa. Habang nagtitimpla ng kape, mabilis siyang iginawa ni Nana Dalena ng sandwich. Alam kong gutom ka na, hindi ka pa nag-agahan. Kumain ka na muna nito at malapit na kaming makaluto. Naupo si Chelsea sa silya at doon na rin sa kusina niya inubos ang pagkain. Ipinakilala ni Nana Dalena ang kasama. Si Betty, yaya ni Cher, siyang bagong sekretary ni Harley. Ngumiti si Chelsea. Bahagya lamang gumanti ito ng ngiti. Akala ko ba lalaki ang sekretary ni Sir Harley? Naaksidente si Edric. Matabang na sabi ni Nana Dalena. Sige na, dalhin mo na iyang juice sa labas at kanina pa yan hinihintay. Muling pinukol ni Betty ng tingin si Chelsea bago dinala ang tray at lumabas. Huwag mong pansinin niyang si Betty. Sip-sip iyan sa kanyang amo. Akala mo, amo na rin iyang kung umasta. Silosa kasi iyang si Cher kung kumilos tila pag-aari niya si Harley. Bigla siyang nakadama ng alinsangan. Mabilis na inubos ang laman ng tasa. Kalahati lang ang sandwich na nakain niya. Si Darwin ho, kaswal na tanong niya. Makikipagtuo siya sa pinsan. Naku, inutusan sa palengke. Pinaghanap ng sariwang isda at prutas. Tumayo na siya. Naroon lang ho ako sa study. Umakyat na siya sa itaas at hinarap ang trabaho. Pinuntahan siya ni Nana Dalena. Kakain na. Ipinatatawag ka na ni Harley. Doon daw sila kakain sa tabing dagat. Dito na lang ho ako kakain. Marami pa akong gagawin. Dahilan niya. Mula sa bintana ng study, tanaw niyang pagkakatuwa ng mga nasa tabing dagat. May kumirot na bahagis ang kanyang puso. Nagiinit ang talukap ng mga mata, ngunit maagap na napigilan ang sarili. Nakaupo si Harley sa lilim ng malaking payong. Nakatingin ito sa mga bisitang nagkakatuwaan sa tubig, ngunit malayo ang takbo ng isip. Naroon pa rin kay Chelsea. May isip lang nito ang dalaga. Agad na nagre-react ang katawan. Iba si Chelsea sa lahat ng babaeng nakilala niya. Virgin pa ito, walang duda yun. Hindi niya alam kung dapat niyang ipagpasalamat ang pagdating ni Cher at ng mga kaibigan nito. Ayaw niyang mapasubo kay Chelsea o sa kahit na kaninong babae. He loves his freedom at hindi pa siya handang patali sa kahit na sino. Won't you join us, Han? Malambing na kumandang si Cher sa nobyo kahit basa ang swimsuit. Buong kapilihang napangiti ito nang maramdaman ang reaksyon ng lalaki. She wiggled her bottom. Don't, mahinang saway ni Harley. Matamis ang ngiting ikinawit ni Cher ang mga kamay sa leeg ng nobyo at hinalikan sa labi. Matagal at maalam. Pabirong kinagat ni Harley ang tenga ng nobya. You better join them kung ayaw mong kapwa tayong mapahiya dito. Kunway banta niya, mauna na tayo sa bahay. Malambing na anyaya ni Cher, lalong idinikit ang dibdib sa bahagya lamang natatakpan ng suot. Kung sa ibang pagkakataon tiyak hindi na nagdalawang isip ang nobya, ngunit naalala niya si Chelsea. Natanaw niyang paparating na ang may dala sa kanilang pagkain. Gutom na ako, hindi pa ako nag-aalmusal. Why don't you want to eat me? Patuloy na palinokso ni Cher. I know you are delectable enough, but I am hungry for food. Hindi pa ako nag-aagahan. Bahagya niyang tinapik ito sa pang-upo. Napasimangot si Cher. Napatingin si Cher sa babaeng bumababa sa hagdan. Kunot noong bumaling kay Harley. Who is she? Agad na bumangon ang hinala sa dibdib. Nakapalda at blusa si Chelsea. Gusto niyang maging business-like ang dating. Nagigilty siya. Muntik nang mahuli sila ng girlfriend ni Harley sa akto. Kapag naiisip na yun, parang gusto niyang magtago sa ilalim ng lupa. Ayaw niyang magkahinala ang babae, kaya nagayos siya ng ayos na nararapat sa isang sekretary. Ipinusod niya ang kanyang buhok. Nagbihis siya ng maayos. Dala ang folder ng script na hinihingi ni Harley. Bumaba na siya sa sala. Halos pangalugan siya ng tuhod nang makitang nakatingin sa kanyang ang dalaw habang pababa siya sa hagdan. Itinuon niya ang isip sa pagbaba.
Ayaw niyang mabisala ang paa at gumulong sa hagdanan. Napatingin si Cher sa nobyo. Inulit ang tanong. May secretary. Kaswal na tago ng binata. Siya ang pansamantalang pumalit kay Edric. Hindi pa nakikita ni Charles si Cher Monteclaro, maging sa picture, ngunit madalas niyang mabasa ang pangalan ng socialite. Isang typical Chinese mestiza. Iyon agad ang pumasok sa isip niya nang makita ang babae. Matangkad, slim at maputi. She was pretty, na lalong pinaganda ng skillfully applied makeup, designer clothes, at nagkikintabang alahas sa katawan. Everything in her spoke of money. Samantalang maliit, maitim ang tingin ni Cher kay Chelsea. Agad dinismiss ni Cher ang sekretarya na kinokompetensya kay Harley. Malayong-malayo ang babae. Sa mga babaeng napapaugnay sa nobyo, batid nitong mahilig ang nobyo sa mga mistisa. Sa mga babaeng husto ang height, mapuputi, mga babaeng pang beauty queen ang ganda. Iyon ang mga klase ng babaeng itinuturing nitong kakompetensya. This is Miss Chelsea Andrada, my secretary. Chelsea, I know kilala mo na si Cher. She's my co-producer sa gagawin kong pelikula. Co-producer? May bangong inis sa dibdib ng babae. Iyon lang ang pakilala ni Harley sa kanya. Malambing na niyakap ng dalawang kamay ang bewang ng lalaki at sinandig ang ulo sa may balikat nito. Ipinakikita ang kanya ang lalaki. Isang pilit ng ngiti ang sinukli ni Chelsea sa matabang na hay ng babae. Iniabot ni Chelsea ang daladalang dalawang folder ng script sa binata. Saglit na nagtama ang kanilang mga mata. Mabilis ding nag-iwasan. May kailangan pa ho kayo, sir? Malamig na tanong ni Chelsea. Nakita ni Harley ang tinitimping galit sa mga mata ng dalaga. Naisa na itong magpaliwanag. Ngunit wala itong pagkakataon. Hindi naman nakaligtas sa matalas na pakiramdam ni Cher ang palitan ng tingin ng dalawa. Wala na. Tatawagan na lang kita kapag may kailangan ako. Nilismis na siya ni Harley. Tumalikod na siya upang hanapin si Darwin. Makikipagtoo siya sa lalaking iyon. Naroon na sa garahe ang kotse. Hinanap niya si Darwin sa paligid. Ibinigay ni Harley ang isang folder sa kamay ng nobya. I made some revisions in the script. Naupo si Harley sa isang armchair. Napilitang umupo ang socialite sa kibayo niya. Basahin mo, then tell me kung approve na yan sa'yo. Hindi man lang tinangkang buklatin ni Cher ang folder. I have great faith in you, honey. Whatever changes you made, alam ko pero para na rin sa ikagaganda ng pelikula. Thanks, yun ang isa sa mga dahilan kung bakit tinanggap niya ang alok ni Cher na makipag-co-produce sa kanya sa gagawing pelikula. Siya ang sole authority pagdating sa gagawing pelikula. I know this is your diva of filmmaking and I want you to exercise creative freedom. Masuyong hinaplos ni Cher ang kamay ng nobyo. Ibinato nito ang folder sa isang dulo ng sopa. Shall we forget about the film for a friend? Meantime, anyway, tapos mo na ang script. How about celebration tomorrow night? Bukas pupunta ako sa doktor. Tatanggalin na ang cast ko. Really? Let's call for a double celebration. Don't worry, Ham. It will just be a small party. And we will announce that we're not ready to start filming. Ikaw na lang ang hinihintay ng lahat. Pasado 6:00 na ng gabi nang dumating si Harley mula sa Manila. Nakagayak na ang garden na pagdarausan ng party. Naroon ang caterer kasama ang mga food servers. Tumutugtog na rin ang stereo. Masayang sinalubong siya ng halik ni Cher. Everything is ready. It was just a small party. I just called a few friends, some press people. Iginala ni Harley ang paningin sa paligid. Marami ang nakahandang mga mesa. You know how it is. Tumawag ka ng isa at tiyak marami ang darating. I just look extra precautions. Nagpahanda ako. Good for 100 guests. Napabuntong hininga na lang si Harley. I'm tired. Give me time to rest. Oh, sige. I'll just check everything then magbibis na rin ako. Masayang sabi ito. Bakit na si Harley sa itaas ng masalubong si Chelsea sa may hagdan? Pababa naman ang dalaga. Nagkatitigan sila. Napatungan ang tingin ni Chelsea sa kamay nito. Wala nang cast. Kumusta na ang kamay mo? Kahit galit siya rito, hindi pa rin niya may iwasang di ipakita ang concern. Fine, medyo napagod lang ako. Ngayon ito napagkukumpara ang dalawang babae. Obvious na concern si Chelsea sa kanyang kalusugan. Samantalang si Cher, hindi man lang sumagi sa isip na kumustahin ang kanyang kalagayan. Nakatawa ng buong atensyon sa gaganaping party. Do you want anything? Coffee or juice? Nakita nito ang hapo sa mukha ng dalaga. Mukhang napagod ka na. Magpahinga ka na rin. May press conference mamaya. I want you to be there and take some notes. If you have nothing to wear this. Ibinigay sa kanya ang daladalang supot. I want you to be presentable. Walang plano si Chelsea na bumaba mamaya at humalo sa party. Wala siyang gustong gawin kundi mahiga sa kama at matulog. Pagod na siya sa buong maghapon. Walang tigil si Cher sa kauutos sa kanya. Ngunit hindi naman siya maaaring hindi sumunod kay Harley. Ito pa rin ang boss niya. Bumalik siya sa kanyang silid. Wala naman siyang gaanong dalang damit.
Inilabas niya ang laman ng suot. Isang bestidang itim na spaghetti strap at backless. Fitted sa katawan at papaluwang. Laylayan. Maiksi, isinukat niya. Napaka-sexy nangyari ng damit. Imposibleng makapagsuot siya ng bra. Hanggang kalahati lang yun ang hita. Sukat na sukat yun sa kanya. Para bang ipinasadya. Hinuban niya ang damit. Magpapahinga lang ako sandali. Ipinikit niya ang mga mata. Ilang sandali pa itulog na siya. Nanggulantangin siya ng sunod-sunod na katok. Nagmamadali siyang bumangon. Napatingin siya sa alarm clock. Mag-aalas 8 na. Binuksan niya ang pinto. Si Harley. Bihis na ito. Nahigit niya ang hininga. Napakagwapo ni Harley sa suot nitong semi-formal dress. You're not dressed, yes. Nasa mukha ng lalaki ang disapproval. I'm sorry, nakatulog ako. I'll be ready in a minute. Isinara na niya ang pinto. Mabilis na nag-shower at nagbihis. Sa loob ng kalahating oras, bihis na siya. Sinipat niya ang sarili sa salamin. Nasisiyang-sisiya sa nakikitang refleksyon. Sexy and alluring. Ang kanyang dating, dumaan siya sa study, kinuhang stenopad at matulis na lapis at bumaba. Nasa sala sina Cher at Harley, nakapalibot sa mga itong ilang press na kaibigan ni Cher, panay ang flash ng camera, may kumukuha ng video. Tingin ni Chelsea kanina pa nagsisimula ang interview, kasalukuyang may itinatanong ang isang movie reporter kay Harley nang mapatingin sa kanya ang lalaki. Saglit itong natigilan pagkaway pinaulit ang tanong. I made a major revision in the script from hard action to love drama action, sabi nito. Pumwesto naman si Chelsea sa hindi siya gaanong mapupunan ng mga tao. Inihanda ang sarili para makapag-take note. Wala siyang dapat na ipag-alala na makakatawag siya ng atensyon para lang siyang nagdaang hangin. Ni wala man lang pumansin sa kanya. Napatingin siya kay Cher. Napakaganda sa suot nitong pulang gown. Lalong lumitaw ang kaputian, ang makinis ng balat. Harley, totoo ba na maliban sa sisimula na ninyo ang shooting ng inyong gagawing pelikula, which you co-produce with Cher, mayroon pa kayong mas magandang i-anunsyo ngayong gabi? Si Babette, isang lalaking columnist. Bahagyang napakunotang binata. What do you mean, Babette? Napatingin ito kay Cher. What is it, Han? May pananabik na tanong ni Cher. Did you plan this to surprise me? Kinutuban si Harley. Mga kaalyado ni Cher ang lahat ng mga reporters na naroon. Tumingin ito sa reporter. Matamis na ngumiti si Babette. Scripted lahat ang sasabihin ito. Kaya kami nagpunta lahat dito kasi we heard na tonight ay i-announce mo na ang matagal ng pinananabikan ng lahat ang iyong engagement. Ay nais pagpawisan ng malapot ni Harry. Alam niya laro yun ni Cher. Matamis na matamis ang pagkakangiti nito. Tahimik na nag-aabang ng lahat ang sasabihin niya. Napading ng pagkakatuldok ni Chelsea sa hawak na lapis sa papel na bali iyon. Pakiwari niya saglit na huminto ang pag-inog ng mundo ng mga sandaling iyon. Tumayo ang binata. Patayo rin sana si Cher ngunit sininasan niya itong umupo. Paano mo nalaman iyon? Nakangiting tanong niya sa reporter para magkaroon ng kaunting panahon. He'd been put on the spot before on a more tricky situation pero nalulusatan niya. Mabilis na pinagana ang isip. Nakita si Chelsea na nakaupo sa gawing labas ng mga nag-i-interview. Sinenyasan niya itong lumapit. Secret, masayang tugon ni Babette. Well, supposed to be, i-anunsyo namin ito pagkatapos naming may shoot ang pelikula. Sumulyap siya kay Cher. Matamis ng ngitian ito. Nagkislapan ang mga camera. Chelsea. Tumayo si Chelsea. Akala'y may iuutos ito. Nang makalapit siya, inakbayan siya nito at hinapit palapit sa katawan nito. Ladies and gentlemen, I am happy to announce my engagement to Miss Chelsea Andrada. Anyong magpuprotesta si Chelsea, ngunit mariin siyang hinalikan ni Harley sa mga labi.